Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2336-2355. Kabanata 2336 pagkatapos ay kumalma siya. Narinig niya na sinabi ni Lucifer na ang pangalawang kalamidad ng Earth ay lumitaw na. Gayunpaman, hindi pa rin niya alam kung ano ang pangalawang kalamidad. Nag-aalala siya tungkol sa Earth at hindi maiwasang magtanong, lumitaw ba ang pangalawang kapahamakan sa mundo? Ano ang pangalawang kalamidad? Panipi. Tumalikod si Lucifer at tumingin kay James. Nalaman niya ang pinagmulan ni James at alam na si James ay mula sa lupa. Nang hindi sinusubukan na itago ang anuman, sinabi niya, ang unang kalamidad sa mundo ay natural na sakuna. Ang pangalawang kalamidad ay isang sakuna ng mga hayop. Panipi. Isang sakuna ng mga hayop. Naguguluhan si James. Oo. Tumanggaw si Lucifer at sinabi, ayon sa impormasyong ipinahayag ng isang orakulo sa aking angkan, ang makalangit na landas ay sumailalim sa mga pagbabago. Ang mga tao ay naging pinakamatalino sa lahat ng mga nilalang, at ang makalangit na landas ay pinapaboren ang mga tao. Gayunpaman, hindi na iyon ang kaso. Ang langit na landas ay lumipat. Ang isang inscription ng Elysian ay lumitaw sa Earth. Hanggat ang isa ay hindi sa lahi ng tao, ang rate ng paglilinang ng isang tao ay makabuluhang tataas. Bukod dito, kung ang isang tao ay sapat na maswerteng upang mahanap ang inscription ng Elysian na ito na lumitaw sa Earth at naiilaw ng ilaw ng Elysian, magagawa nilang ganap na magbago. Ang pangalawang kalamidad para sa mga tao sa mundo ay isang kapahamakan na dulot ng mga hayop. Ang mga hayop ay babangon, at ang mga tao ay magdurusa sa kasawian. Ang kalamidad na ito ay tatagal ng napakatagal na oras hanggang sa ito ay neutralisado ng mga tao. Panipi. Si James ay nakikinig ng mabuti. Matapos marinig ito, kailangan niyang tanungin, paano ma-neutralize ang pangalawang kapahamakan ng mga tao sa mundo. Nagkibit-balikat si Lucifer at sinabing, paano ko malalaman? Lahat ng alam ko ay ang impormasyong nakuha ng oracle ng aking angkan sa pamamagitan ng pagsilip sa lihim ng langit. Hindi ko rin alam ang tungkol sa mga detalye. Panipi. Huminga ng malalim si James. Hindi niya inaasahan ang pangalawang kalamidad na ganito. Isang inscription ng Elysian ang lumitaw sa Earth. Ang bawat hindi tao sa mundo ay magkakaroon ng mas mabilis na rate ng paglilinang. Bukod dito, ang mga may pagkakataon na makita ang inscription ng Elysian ay agad na magbabago. Maaari ba na kung ang inscription ng Elysian ay natagpuan at nawasak, ang sangkatauhan ay magagawang wakasan ang pangalawang kalamidad? Si James ay nagsimulang kumonekta kay Sophie, na nasa celestial abode. Sinabi niya sa kanya kung ano ang natutunan niya tungkol sa sitwasyon at tinanong, Ms. Si Sophie, kung ang inscription ng Elysian ay matatagpuan at nawasak, ang pangalawang kapahamakan ng sangkatauhan ay neutralisado. Panipi. Hehe. Tumawa si Sophie at sinabing, James, ang iyong paraan ng pag-iisip ay masyadong walang muwang. Alam mo ba kung ano ang makalangit na landas? Naiintindihan mo ba kung ano ang inscription ng Elysian? Isinasaalang-alang mo rin ang pagsira nito. Kahit na ang isang engranding emperador ay kakatakot at mag-aatubili na harapin, hayaan mong sirain ang Elysian. Inscription. Panipi. Tinanong ni James, paano mapigilan ang pangalawang kapahamakan ng sangkatauhan, kung gayon? Maghintay. Hayaan akong gumawa ng ilang mga kalkulasyon. Panipi. Sa isang saklaw ng bundok sa likod ng mansyon ng Lord sa celestial na tirahan, si Sophie ay nakaupo sa cross. Nakaleg sa lupa, nakasuot ng puti. Ang kanyang mahaba, itim na buhok ay malayang dumadaloy sa kawalan ng hangin. Itinaas niya ang kanyang kamay at ang ilang mga mahiwagang karakter na ipinakita sa kanyang palad. Ang mga karakter na ito ay magkasama at nabuo ang isang sinaunang magic bilog. Ang magic bilog na ito ay kahawig ng isang Tai Chi diagram sa ilang mga paraan. Gayunpaman, sa magic bilog, mayroong libo-libong mga nakakainis na karakter na patuloy na dumadaloy sa paligid.
Ang aura ni Sophie ay naging misteryoso sa sandaling iyon. Bigla-bigla, lumilitaw siyang pinagsama sa langit at lupa. Ang magic bilog sa harap ng kanyang patuloy na pag-on, at ang mga mahiwagang karakter sa loob nito ay patuloy na nagpakita ng isang malakas na puwersa. Nagpapatuloy ito ng halos 10 segundo. Crack! Ang magic bilog sa harap ni Sophie ay biglang sumira. Naapektuhan siya ng backlash at naglabas ng isang bibig ng dugo. Ang kanyang katawan ay walang magawa sa lupa. Kinaladkad niya ang sarili mula sa lupa at pinunasan ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Sa pamamagitan ng isang solemn na ekspresyon sa kanyang mukha, siya ay nagbulong, sa aking kasalukuyang kakayahan, hindi nalaman ni Sophie kung paano malulutas ang pangalawang kapahamakan, ngunit nagtipon siya ng ilang impormasyon. Noong sinaunang panahon, ang mga tao ay gumawa ng isang bagay na laban sa makalangit na landas. Bilang resulta, ang mga tao ay hindi na pinakamatalino sa lahat ng mga nilalang, at ang makalangit na landas ay tumigil sa pagprotekta sa mga tao. Gayunpaman, wala pa rin siyang ideya kung ano ang eksaktong nagawa ng mga tao sa malayong nakaraan. Wala bang paraan upang wakasan ang pangalawang kapahamakan sa mundo? Tanong ni James. Sinabi ni Sophie, hindi ko alam ang tungkol doon. Gayunpaman, palaging may isang paraan. Ang isang solusyon ay palaging matatagpuan. Subukang huwag mag-alala ng sobra. Ang lahat ay paunang natukoy. Dalhin ito ng isang hakbang ng paisa-isa. Panipi. Matapos sabihin iyon, tumigil si Sophie sa pakikipag-usap. James, ang tinig ni Lucifer ay muling lumabas. Bumalik si James mula sa kanyang mga saloobin at tumingin sa kanya. Sinabi ni Lucifer, nakarating ka rito. Nangangahulugan ito na mayroon kang token sa Dragon Abyss. Buksan ang Dragon Abyss ngayon. Gusto kong pumasok sa loob, hanapin ang Dragon Vein, at ilipat ito sa aking katawan. Panipi. Hindi maiwasang sabihin ni Quintina, ang Dragon Vein ay nasa paligid mula pa noong sinaunang panahon. Maaari mo bang ilipat ito sa iyong sariling katawan? Panipi. Nagbigay ng maliit na ngiti si Lucifer at sinabing, mayroon akong paraan. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon. Panipi. Hindi dapat maging mahirap para sa akin upang mahulaan ang pangalawang kapahamakan sa mundo. Gayunpaman, ang isang napakalakas na puwersa ay pumipigil sa akin na gawin ito. Panipi. Sa kabila ng kabiguan ng extrapolation, pinamamahalaang pa rin ni Sophie na makakuha ng ilang impormasyon. James, gumawa ako ng hula. Ang bawat isa sa 4 na kalamidad sa mundo ay magiging mas malubha kaysa sa huli. Nalaman ko na ang mga tao ay dating protektado ng makalangit na landas. Gayunpaman, parang ang mga magsasaka ng tao ay gumawa ng isang bagay na salungat sa makalangit na landas sa malayong nakaraan. Bilang isang resulta, ang makalangit na landas ay lumipat at nagsimulang magkasama sa iba pang karera. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2337. Maliit na alam ni James ang tungkol sa Dragon Vein. Wala rin siyang ideya kung paano ililipat ito ni Lucifer sa kanyang katawan. Ang mga ito, gayunpaman, ay hindi direktang nag-aalala sa kanya. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay pumasok sa Dragon Abyss at tumutok sa paglilinang ng ilang sandali. Kinuha ni James ang token. Kasunod ng mga tagubilin ng punong guro, nagsagawa siya ng tunay na enerhiya. Ang tunay na enerhiya ay lumubog sa token. Kaagad pagkatapos, ang isang hindi kapani-pani walang malakas na puwersa ay sumabog mula sa token. Ang puwersa na ito ay bumaril sa malayo at pumasok sa puting Orioles. Bigla, isang daanan ang binuksan ng ang puting Orioles. Tumalikod si Lucifer at nagsimulang maglakad ng hindi naghihintay. Nang makita ni James na nagbukas ang daanan, inilayo niya ang token at lumakad papunta sa daanan. Sumakay si Quintina sa likuran niya. Sinabi niya, ang taong Lucifer na ito ay mabaliw. Hindi ko pa naririnig ang tungkol sa Dragon Vein na mailipat sa isang katawan bago. Panipi. Sinabi ni James, ang kanyang ama ay ang Emperor ng Demon, isang powerhouse ng ranggo ng Grand Emperor. Dapat ay mayroon siyang kaunting mga bagay na naiwan ng Grand Emperor. Mas nakakatakot siya kaysa sa anumang prodigy. Panipi. Sa kasalukuyan, hindi naintindihan ni James ang ranggo ng Grand Emperor. Ang alam niya ay ang pag-abo ng celestial na hawak niya ay kabilang sa isa.
Bilang anak ng isang Grand Emperor at isang tagapagmana sa isa, dapat ay mayroon siyang isang malaking koleksyon ng mga kayamanan at pinagkadalubhasaan din ang mga sakripisyo. Kung nagpunta si Lucifer sa lupa at nakipag-away sa kanya, siya ay magiging isang kakilakilabot na kaaway. Wala nang sinabi si Quintina. Sumunod siya sa likuran ni James, at pareho silang pumasok sa Dragon Abyss. Sa sandaling lumakad sila sa loob, nadama ni James ang isang pangunahing puwersa na yakapin siya. Ang puwersa na ito ay napakalakas habang tumatanggap ng pagpapakain mula sa puwersa na ito, ang mga cells sa buong kanyang buong katawan ay naging mas aktibo. Ano ang isang malakas na enerhiya? Hindi mapigilan ni James. Ang lugar ay may maraming lakas. Nalaman niya na ang lahat ng enerhiya na ito ay nagmula sa Dragon Vein. Kung talagang inilipat ni Lucifer ang Dragon Vein sa kanyang katawan, ilalabas ba ang isang walang katapusang stream ng enerhiya, na pinatataas ang kanyang lakas sa lahat ng oras? Hindi naglakas loob si James na isipin ito. Hindi rin siya tumira dito. Mabilis na sumulong ang dalawa. Di nagtagal ay nakarating sila sa gitna ng isla at umakyat. Ang pinakamataas, mountain. Sa tuktok ng bundok, 10 beam ng ilaw ang bumaril sa mga ulap. Ang pagturo sa mga beam ng light sa unahan, sinabi ni Quintina, ito ang Mount Dragon Vein. Ang Dragon Vein ay namamalagi sa malalim na ilalim ng lupa. At ito ay kung saan dumating ang mga magsasaka. Sa buong kasaysayan, sinabi ng ama na ang lugar na ito ay bukas lamang isang beses bawat 50 taon. Bawat isa. Oras, 10 tao lamang ang maaaring linangin. Ang lahat ng dragon energy na natipon ng Dragon Vein. Sa loob ng 50 taon ay maaaring makuha ng 10 tao sa halos kalahating taon. Panipi. Ma'am, nakita rin ni James ang 10 light beam sa tuktok ng bundok. Pinabilis niya ang bilis niya. Di nagtagal, nakarating siya sa rurok. Tiningnan niya ang 10 light beam sa harap niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2338 sa kanila, ang enerhiya sa gitna ay ang pinakamalakas, habang ang iba ay medyo mahina. Hindi nag-atubiling si James at lumakad papunta sa gitna. May bato doon. Ang bato ay hindi partikular na malaki. Mayroon lamang sapat na silid para sa isang tao na umupo sa cross-legged sa bato. Ang bato ay may ilang maliit na butas sa loob nito. Ang mga puting enerhiya ay inilabas mula sa maliit na butas. Ang energies ay bumaril sa mga ulap, na bumubuo ng isang light beam. Naglakad siya at umupo sa isang posisyon ng lotus sa bato nang walang pag-aatubili. Sa sandaling umupo siya, nagsimulang pumasok ang enerhiya sa kanyang katawan sa lahat ng kanyang mga pores. Naramdaman niya ang isang baha ng enerhiya na dumadaloy sa kanya. Nang walang pag-aatubili, inanyayahan niya ang Novenary Golden Body CD at nagsimulang sumipsip ng enerhiya, pagbabago nito sa kanyang sariling tunay na enerhiya. Ang kanyang ranggo ay umabot sa walang kamatayang pag-akyat sa ikalimang hagdanan. Habang sumulong ang kanyang ranggo, higit pa at mas maraming enerhiya ang kinakailangan upang itaas ang kanyang ranggo muli. Sinimulan ni James ang isa pang siklo ng paglilinang. Ang kanyang tunay na enerhiya ay lumalaki ng pangalawa. Matapos ang paglilinang ng ilang araw, sa wakas ay naalala niya sina Henry, Delaney, at ang Blythe na hari na nasa celestial na tirahan. Binuksan niya agad ang celestial na tirahan at pinakawalan ang tatlo. Binigyan niya sila ng isang maikling pagpapakilala sa Dragon Abyss bago hayaan silang pumili ng isang bato upang umupo at linangin. Nang malinang si James, si Lucifer ay bumaba na sa ilalim ng lupa. Ang isang cavern ay matatagpuan malalim sa ilalim ng lupa. Nakarating siya sa fountainhead ng Dragon Vein. Sa harap niya ay lumitaw ang isang enerhiya pool na patuloy na naglabas ng makulay na mga sinag ng ilaw. Ang mga sinag ng ilaw ay lahat ng dalisay na enerhiya ng dragon. Tiningnan ni Lucifer ang fountainhead ng Dragon Vein na may matahimik na ekspresyon. Narito si James, kaya hindi siya nagmamadali. Kung inilipat niya ang Dragon Vein sa kanyang katawan ngayon, si James ay pupunta rito nang wala. Pinagsama ni Fate si James at siya. Una, ang katawan ni James ay muling itinayo gamit ang natal primordial na espirito ng lotus ng espirito ng kanyang ama. Pangalawa, naisave at binuhay siya ni James. Hindi niya nais na bumalik si James na walang laman. Bata, marami kang nervyos na mag-isip tungkol sa paglipat ng Dragon Vein sa iyong katawan.
Habang si Lucifer ay nakatitig sa bukal ng Dragon Vein, isang malabo na nakikilala na boses ang umalangaw-ngaw. Kasunod nito, lumitaw ang isang flash ng puting ilaw, at isang matanda na ipinakita sa harap ni Lucifer. Tiningnan niya si Lucifer at sinabing, "Naiintindihan mo ba ang kahalagahan ng Dragon Vein sa lokasyong ito? Ang lugar na ito, ang Dragon Vein na ito, ay ang mapagkukunan ng espiritual na enerhiya sa sinaunang kaharian. Kung aalisin mo ito, ang enerhiya ng espiritual na kaharian ay malapit ng maubos. Ang kaharian na ito ay magiging isang desyerto." Panipi. Sinulyapan siya ni Lucifer at sinabi ng walang pasubali, "Ano ang dapat gawin sa akin? Ang gusto ko lang ay ang Dragon Vein. Huwag mo akong pigilan, matandang lalaki, o ang iyong mahabang buhay ay magtatapos." Panipi. Nalaman niya na ang nakatatandang nakatayo sa harap niya ay isang powerhouse ng lahi ng dragon na nagtatago doon. Si Lucifer ay hindi natatakot, bagaman. Kahit na siya ay mahina, siya ay anak ng Emperor ng Demon. Marami siyang trick sa kanyang manggas. Hindi magiging mahirap para sa kanya na patayin ang matandang ito. Mag-isip ng 2 beses, binata. Ang may edad na mukha ng nakatatanda ay nagkaroon ng pagbibitiw sa pagbibitiw. Lumilitaw siyang alalahanin ang mga pinagmulan ni Lucifer habang malumanay siyang hinikayat siya. Casual na sinabi ni Lucifer, "Alam ko ang ginagawa ko. Kahit na kinuha ko ang Dragon Vein at ang sinaunang kaharian ay nagpapalakas, bago ang araw na ito ay ganap na nalalanta, ang selyo ng lupa ay magbubukas, at ang sinaunang kaharian ay makakasama sa lupa. Mababalik ng Earth ang primordial energy nito. Sa mundo, ang isang Dragon Vein na ito ay hindi gaanong mahalaga." Panipi. Ang nakatatanda ay bumagsak ng isang malambot na buntong hininga. Alam niya na hindi niya mapigilan si Lucifer. "Dahil samang-ayon ka sa paggawa nito, wala na akong sasabihin." Sa isang flash, nawala ang nakatatanda mula sa kung saan siya nakatayo. Ang susunod na instant, nasa labas na siya at sarurok. Tiningnan niya ang mga taong nakaupo sa posisyon ng lotus sa mga light beam. Hindi niya sila ginulo. Napanood lang siya mula sa isang malapit na distansya. Si James at ang iba pa ay ganap na walang kamalayan na may nanonood sa kanila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2339. Ang Dragon Energy mula sa Dragon Vein ay lubos na makapangyarihan. Gayunpaman, ang ranggo ni James ay tumaas sa walang kamatayang pag-akyat sa ika-5 hagdanan. Kung nais niyang gumawa ng isa pang tagumpay, kakailanganin niya ng napakalaking halaga ng enerhiya. Kahit na siya ay may ordinary golden body CD at mabilis sa pagsipsip at pagpino ng enerhiya, kakailanganin niya ang kalahati ng 1 taon upang maabot ang walang kamatayang pag-akyat na pang-6 na hagdanan sa kanyang kasalukuyang bilis. Bukod dito, ito ay isang sitwasyon na may sapat na enerhiya. Kailangan din niyang i-compress ang kanyang ranggo at matiyak na naabot niya ang matinding sa bawat ranggo. Nahihirapan ito para sa kanya na maabot ang walang kamatayang pag-akyat sa ika-6 na hagdanan. Nakalimutan niya ang lahat at nakatuon lamang sa paglilinang. Sa isang sulyap ng isang mata, kalahating taon na ang lumipas. Sa panahon ng kalahating taon ng paglilinang na ito, ang ranggo ni James ay umabot sa rurok ng walang kamatayang pag-akyat sa ika-5 hagdanan. Siya ay isang hakbang na malayo sa pagpasok sa walang kamatayang pag-akyat sa ika-6 na hagdanan. Gayunpaman, pinili niya na siksikan ang kanyang ranggo. Pilit niyang nakompres ang walang kamatayang pag-akyat sa ika-5 hagdanan huli yugto sa walang kamatayang pag-akyat sa ika-5 hagdanan sa gitna ng yugto. Sa puntong ito, ang enerhiya ng dragon na nagmula sa ilalim ng bato ay medyo kalat. Dahan-daang binuksan ni James ang kanyang mga mata at kinuha ang kanyang oras na humihinga ng isang bibig ng mga impurities. Tumayo siya mula sa bato, nakaunat ng kaunti, at nagbulong, habang sumusulong ang ranggo, nagiging mahirap na nais na isulong ito muli. Kung hindi ako pumasok sa Dragon Abyss, at simpleng nilinang ng pamamaraan, baka hindi ko maabot ang walang kamatayang pag-akyat na pang-6 na hagdanan kahit na matapos ang 10 taon. Panipi. Ang iba ay tumigil sa paglilinang ng isa-isa sa puntong ito, dahil ang enerhiya ng dragon ay halos nasisipsip. Kung nais nilang bumalik sa lugar na ito, kailangan nilang maghintay ng 50 taon. Tiningnan ni Quintina si James, ang kanyang mukha ay may pagmamalaki, at sinabing,
Naabot ko na ang walang kamatayang pag-akyat ng hagdanan ng Immortal Ascension. Kumusta ka, Panipi? Sinabi ni James, nasa Immortal Ascension 5th Stair Middle Stage. Nagkideng ka, mukhang naguguluhan si Quintina. Sinabi niya, sa iyong kasalukuyang ranggo, kalahati ng isang taon ng paglilinang ay sapat para sa isang tagumpay. Bakit ka pa rin nasa Immortal Ascension 5th Stair Middle Stage? Panipi. Ipinaliwanag ni James ng may ngiti, sapagkat palagi akong pinipilit ang aking ranggo at totoong kakanyahan upang gawin ang aking tunay na kakanyahan na purer at mas matindi. Sige, wala nang sinabi si Quintina. Sa oras na ito, sina Henry at Delaney ay gumawa din ng makabuluhang pag-unlad. Ang kanilang lakas ay umunlad. Habang sila ay aalis, isang nakatatanda ang lumapit sa kanila mula sa malapit. Ang nakatatanda ay nakasuot ng isang kulay abo na balabal. Medyo luma na siya. Kumunat ang mukha niya. Ang kanyang buhok ay bahagyang mahaba at halos ganap na puti, na may ilang mga itim na buhok lamang. Mahaba ang balbas niya. Nang siya ay lumitaw, si James at ang iba pa ay mukhang maingat. Tumingin ang matanda kay James at ang iba na may ngiti habang naglalakad siya. Sinulyapan siya ni Quintina. Sa pagkalito sa kanyang mukha, tinanong niya, "Ikaw, sino ka?" Dahan-daang hinuhugot ang kanyang puting balbas, sinabi ng matanda na may ngiti, "Ako si Zozarth Laldraxi." Ha! Nang marinig ang pangalang ito, agad na sinabi ni Quintina, "Sir, why ikaw ang tagapag-alaga ng Dragon Abyss, ang nakatatanda ng lahi ng dragon, Zozarth Laldraxi." Narinig ni Quintina si Zozarth. Siya ay isang powerhouse na nasa paligid mula pa noong una at nakatayo sa Dragon Abyss. Kung sinalubong siya ng kanyang ama, kailangan din niyang ituring siya bilang kanyang superior. Sa pag-unawa ni Quintina, nakakatakot ang lakas ni Zozarth. Ang kanyang ranggo ay napakataas na ito ay hindi mababawas. Sa pamamagitan ng isang pahiwatig ng pagbibitiw sa kanyang mukha, sinabi ni Zozarth, "Anong tagapag-alaga? Nagninili lang ako sa pag-iisa sa Dragon Abyss. Ngayon ay hindi ko rin may pagtanggol, ang Dragon Vein ng Dragon Abyss." Ano ang kahihiyan sa salitang guardian? Panipi. Tumingin si James kay Zozarth at tinanong, "Sir, ano ang ibig mong sabihin doon?" Sinabi ni Zozarth, "Isang tagalabas ang dumating dito at nais na ilipat ang Dragon Vein ng lugar na ito, ngunit hindi ko rin siya mapigilan." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2340 Zozarth ay nagpabiya ng isang malalim na buntong hininga at sinabing, siya ay anak ng Emperor ng Demon. Nang mamatay ang Emperor ng Demon, tinatakan niya siya sa sinaunang kaharian. Nalaman ko ang kanyang pag-iral. Hindi ko lang inaasahan na pupunta siya rito pagkatapos na muling mabuhay na may balak na ilipat ang Dragon Vein ng lugar na ito. Panipi. Alam ni James na pinag-uusapan niya si Lucifer. Tinanong niya, ang paglipat ba ng Dragon Vein ay may epekto sa lugar na ito? Ipinaliwanag ni Zozarth, ang Dragon Vein sa lokasyon na ito ay ang pangunahing bahagi ng sinaunang kaharian. Libo-libo sa libo-libong mga linya ng ley sa sinaunang kaharian ang lahat ay nagmula sa Dragon Vein na ito. Kapag nawala ang Dragon Vein, ang iba pang mga linya ng ley ay unti-unting nalalanta. Ang espiritual na enerhiya ng sinaunang kaharian ay unti-unting mawala, sa kalaunan ay lumiliko ito sa isang patay na kaharian. Matapos marinig iyon, pinatay ni James ang kanyang kilay at sinabing, "Seryoso ba ito?" Tumanggo si Zozarth at sinabi, "Gayunpaman, hindi na ito nauugnay dahil ang primordial energy ng Earth ay mababawi at ang selyo ay mabubuksan. Ang selyo ay malamang na handa na buksan bago ang espiritual na enerhiya ng sinaunang kaharian ay nalalanta." Panipi. Si James ay nakikinig ng mabuti. Hindi niya alam ang layunin sa likod ng hitsura ni Zozarth, ngunit naniniwala siya na hindi nagpakita si Zozarth upang sabihin lamang sa kanila ang tungkol sa mga bagay na ito. Nagpatuloy si Zozarth, "Sa totoo lang, ang pinakasikat na bagay sa Dragon Abyss ay hindi ang Dragon Vein." Sina James, Quintina, at ang iba pa ay nakatingin sa Zozarth. Nagpatuloy si Zozarth, "Ang pinakamahalagang bagay sa Dragon Abyss ay isang inscription." Isang inscription. Si James ay kumatok ng kanyang kilay ng bahagya at tinanong, "Anong inscription?" Ipinaliwanag ni Zozarth, "Isang inscription na naiwan ng mga ninuno na dragon ng aking pamilya." Si James at ang iba ay lahat ay naguguluhan.
Sinabi ni Zozarth, ang aking pamilya ay isang primordial race. Kami ay isang mahusay na kilalang pag-iral mula sa edad ng primordial. Ang ninuno ng aking pamilya ay isang nangungunang powerhouse sa primordial age. Ang kanilang lakas ay umabot sa hindi mababawas na taas. Nang mamatay ang ninuno, nag-iwan sila ng isang buto. Sa buto ay isang inskripsyon na kung saan ay isang pagsasama-sama ng habang buhay na lagda ng martial art na kasanayan sa martial art. Ang pagkuha ng buto na ito ay katumbas ng pagkuha ng pamana ng mga dragon ng ninuno. At ang buto na ito ay nasa ilalim ng dragon vein, na patuloy na tumatanggap ng pagpapakain. Si James ay binibigyang pansin. Hindi niya maiwasang magtanong, na nakinig sa puntong ito, "Sir, bakit mo ito sinasabi sa amin?" Sinabi ni Zozarth, "Naninindigan ako dito na huwag protektahan ang dragon vein, ngunit upang maprotektahan ang buto ng dragon. Nararamdaman ko na ang iyong katawan ay natatangi. Mayroong isang aura ng isang powerhouse ng ranggo ng Emperor sa loob mo. Ngayon na ang dragon vein ay malapit nang mawala, ang dragon bone ay mabilis na mawawala nang walang pagpapakain ng dragon energy. Kailangan kong maghanap ng bagong bahay para sa buto ng dragon." Panipi. Tumingin siya kay James. "Ang iyong katawan ay napakaswitabi. Balak kong itanim ang buto ng dragon sa iyong katawan." Panipi. Naririnig iyon, pinunasan ni James ang kanyang kilay. Hindi niya ito itinuturing na magandang kapalaran. Nag-aalala siya. Tungkol sa mga epekto ng dragon bone ay sa kanya sa sandaling ito ay itinanam sa kanyang katawan. Tila napansin ni Zozarth ang pag-aalala ni James. Ipinaliwanag niya, "Huwag kang mag-alala. Hindi ka makakaapekto sa anumang paraan. Bibigyan ka rin nito ng napakalaking lakas. Kung wala pa, ang pamana ng ninuno ng aking pamilya ay kung ano ang nais ng lahat ng mga magsasaka." Panipi. Tinanong ni James, "Sir, sa kasong iyon, bakit hindi mo lang kukunin ang pamana ng ninuno ng iyong pamilya?" Hindi ito simple. Ang mukha ni Zozarth ay nagkaroon ng pagbibitiw sa pagbibitiw. Sinabi niya, "Kahit na nagpatuloy ako sa paglilinang ng maraming taon, hindi pa rin ako kwalipikado upang makuha ang pamana ng aking pamilya. Kaya ibinibigay mo ito sa akin tulad nito." Medyo nakakagulat si James. Marahil siya ay talagang isang tao na may malaking kapalaran. Maaari siyang makakuha ng isang kamangha-manghang boon sa pamamagitan lamang ng pagdating sa Dragon Abyss. Sinabi ni Zozarth ng may ngiti, "Dahil nagmula ka sa lupa, ang iyong demonyong katawan ay makatiis sa buto ng dragon. At dahil may dugo ng dragon sa iyong katawan, maaari itong magbigay ng sustansya sa buto ng dragon. Bukod sa mga salik na ito, ang dragon vein ay ililipat. Kaya, sasabay lang ako sa kapalaran." Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2341. Natigilan si James. Ang ninuno ng Dragon Race ay dapat na isang transcendent na pag-iral bilang isang nilalang na isang powerhouse mula sa primordial age ng Dragon Race. Sa pagkakaalam ni James, ang Grand Emperor ang pinakamataas na cultivation rank na maaabot ng isa. Sa makatuwid, napagpasyahan niya na ang ninuno ng lahing dragon ay walang alinlangan na isang Grand Emperor. Tumingin si James kay Zozarth at nahihiyang sinabi, "So sinasabi mo, maswerte ako na napadpad ako." Hindi nakapagtataka na binalaan siya ni Sophie na marami siyang mapapalampas na magagandang bagay kung aalis siya. Ang tinutukoy niya ay ang pamana ng isang Grand Emperor, kabilang ang transcendent na buto ng dragon. Tumingin si Quintina kay Zozarth at nagtanong, "Sir, sa tingin ko ay mas malakas ka. Nakilala ko na si Lucifer dati bagamat ipinanganak siya na may malaking potensyal, hindi siya ganoon kalakas ngayon. Dapat ay kaya mong pigilan siya sa pagkuha ng Dragon Vein." Pinagdikit ni Zozarth ang kanyang mga kilay. "Hindi kasing simple ng iniisip mo. Narinig mo na ba ang tungkol sa ancient supernatural powers?" Napatingin ang lahat kay Zozarth. Umupo si Zozarth sa isang malaking bato at mahinang nagsalita. "Lahat kayo ay minamaliit si Lucifer bagamat wala siya sa mataas na ranggo at hindi pa nakakapasok sa mage rank. Ang kanyang ama ay isang demon emperor. Noon, alam ng kanyang ama ang kanyang kapalaran at malapit na siyang mamatay kaya, tinatakan niya si Lucifer bago siya mamatay. Noong panahong iyon, gumamit siya ng hindi mailarawang supernatural power para baguhin ang kapalaran ni Lucifer.
Pinahintulutan nito si Lucifer na salungatin ang landas sa langit at ang 5 elemento. Huminga ng malalim si Zozart at sinabing, medyo mahina rin ako noon. Inutusan ako ng mga nakatatanda ng aking sekta na bantayan ang Dragon Abyss ng Ancient Realm at huwag isali ang aking sarili kay Lucifer. Wala na siya sa Heavenly Path at 5 Elements Reach, at mayroon din siyang suporta ng Demon Race. Sino ang kayang makipag-away sa kanya? Nakinig ng mabuti ang lahat. Wala silang ideya kung ano ang ibig sabihin ng hindi maabot ng Heavenly Path at 5 Element. Hindi rin nagpaliwanag ng detalyado si Zozart. Boom! Biglang nanginig ang Dragon Abyss at nagkaroon ng mga bitek sa isla. Tumayo si Zozart at sinabi, si Lucifer ay gumagalaw. Alam na hindi niya kayang pigilan siya, hindi kumilos si Zozart. Pinayagan niya si Lucifer na tanggalin ang Dragon Vein. Ang Dragon Abyss ay nanginig ng halos 10 minuto. Matapos hamupa ang panginginig, isang bitek ang lumitaw sa lupa, at isang tao ang nag-zoom out. Si Lucifer iyon. Pagkatapos niyang magpakita, tumingin siya kay James na may mahinang ngiti at sinabing, pupunta muna ako sa Earth, James. Hihintayin kita dyan. Sana hindi mo ako binaygo. Pagkatapos magsalita ni Lucifer, lumipad siya patungo sa langit. Hindi nagtagal, nawala ang kanyang katawan sa basag na selyo sa kalangitan at nawala sa kanilang paningin, novel drama. Tara na, dadalhin kita sa Dragon Bone. Pagkaalis ni Lucifer, naglakad si Zozart patungo sa bitek sa lupa. Ipinatawag ni James ang Celestial Abode at bumaling kina Henry, Delaney, at Quintina, na nagsasabing, bumalik sa Celestial Abode sa ngayon, titingnan ko ito. Tumango ang tatlo at pumasok sa Celestial Abode. Sinundan ni James si Zozart sa ilalim ng lupa. Alam ni Zozart na si James ay may hawak na isang pambihirang kayamanan, kaya hindi siya nagulat sa Celestial Abode. Dinala niya si James sa mas malalim na ilalim ng lupa at hindi nagtagal ay narating niya ang Dragon Vein. Dahil ang Dragon Vein ay tinanggal, isang napakalalim na hukay ay nanatiling walang laman at nakanganga sa lupa. Sa sandaling makarating sila sa lugar, casual na iwinagayway ni Zozart ang kanyang kamay, at ang mahiwagang enerhiya ay nagkatawang tao sa kanyang palad, na lumubog sa kailaliman ng lupa. Makalipas ang ilang segundo, isang gintong liwanag ang lumitaw mula sa kailaliman. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2342. Nakita ni James ang nakakasilaw na gintong liwanag na nagmumula sa isang buto. Ito ay medyo maliit at gininto ang kulay na may ilang mahiwagang simbolo na gumagapang sa ibabaw nito. Ang mga simbolo na ito ay patuloy na nagbabago na parang ginagaya ang Milky Way. Sa isang maikling sandali, ang mga simbolo ay nagbago ng higit sa libu-libong beses. Na may naguguluhang ekspresyon, nauutol na sabi ni James, isa ito ba ang buto ng dragon? Tumango si Zozart at sinabing, oo, ito ang buto ng dragon na naiwan ng Ancestral Dragon. Ang inscription dito ay naglalaman ng buong legacy ng Ancestral Dragon. Ito ay isang kayamanan na ang malakas ay maaari lamang mangarap na makuha. Ang buto na ito ay pag-aari ng Ancestral Dragon. Halos hindi na masisira. Napakapambihira at nangangailangan ng malakas na enerhiya upang mapanatili ito kung walang enerhiya. Malalanta ito sa lalong madaling panahon kapag nangyari iyon, ang mga inscription sa loob ng buto ay mawawala rin kasama nito. Itatanim ko ang Dragon Bone sa katawan mo. Dapat mapanatili mo itong buhay ng mahabang panahon kasama ang demonic energy sa iyong katawan. Kapag ganap na itong sumanib sa iyong katawan, hindi mo nakakailanganing bigyan ito ng enerhiya upang mapanatili itong buhay. Tumingin si Zozart kay James at nagtanong, handa ka na ba? Tumango si James. Oo, sinabi ni Zozart, sige. Humiga ka. Ginawa ni James ang itinuro. Ikanaway ni Zozart ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang maliit na kutsilyo sa kanyang palad. Naglakad siya palapit kay James at naghiwa sa katawan ni James. Matatag ang pangangatawan ni James. Kahit na ang isang cultivator sa Immortal Ascension's 8th stair ay hindi siya magagawang saktan. Sa kabila ng lahat ng ito, madaling hiniwa ni Zozart ang kanyang balat. Naramdaman niyang pilit na pinutol ni Zozart ang isang piraso ng kanyang tadyang. Pagkatapos, sinenyasan muli ni Zozart ang kanyang kamay. Lumipad ang Dragon Bone na umaaligid sa hangin sa malapit.
Inihugpong ito ni Zozart sa katawan ni James. Ang buto ng dragon ay inilagay sa kanyang katawan at sumanib sa kanyang buto. Hindi nakakaramdam ng anumang discomfort si James sa buong procedure. Sa simpleng pag-iisip, ipinalibot ni James ang demonic energy sa kanyang katawan, at sarado ang hiwa sa kanyang dibdib. Kasabay nito, tumubo ang bagong laman sa paligid ng buto ng dragon, novel drama. Tumingin si Zozart kay James, na tumayo, at nagtanong, "Kumusta ka? May nararamdaman ka bang discomfort?" Iniunat ni James ang kanyang katawan at walang naramdamang kakaiba. Umiling siya at sinabing, "I feel fine." Ngumiti ng malumanay si Zozart. Tulad ng inaasahan mula sa isang katawan na binago ng isang Grand Emperor. Ang iyong katawan ay talagang kapansin-pansin. Tinanggap nito ang Dragon Bone nang walang kahirap-hirap. Ngayong nailipat na ang buto ng dragon sa iyong katawan, subukan at tingnan kung maaari mong ilabas ang kapangyarihan nito. Tumango si James. Pagkatapos, sinubukan niyang tawagan ang enerhiya ng Dragon Bone. Dumaloy ang true energy sa kanyang buong katawan at natipon sa Dragon Bone sa kanyang dibdib. Ginaising ng tunay na enerhiya ang buto ng dragon, na naging sanhi ng pagkinang nito na may mahinang gininto ang glow. Pagkatapos, isang malakas na puwersa ang nagmula sa loob ng buto ng dragon, na makabuluhang nagpapataas ng James' true energy. Sa sandaling iyon, ang mga inscription sa buto ng dragon ay isinaaktibo din at kung sila ay bumangon. Ramdam ni James ang kapangyarihan ng mahiwagang mga inscription mula sa buto. "Come forth," utos dito ni James nang may malay. Ang inscription ay nagpakita bilang isang gintong liwanag at lumitaw sa harap ng kanyang mga mata. Napatingin siya sa patuloy na namumuong mga inscription sa kanyang harapan dahil sa gulat. Ito ay kahanga-hanga. "The moment the dragon bone was transplanted into my body, parang naging bahagi ko na ito. Maaari ko ring i-activate ang inscriptions at tawagan ang mga script." Si Zozart ay nasisiyahan sa kanyang mukha. Hindi na kailangan ni James na mag-channel ng enerhiya sa buto, dahil perpektong sumanib ito sa kanyang katawan. Walang alinlangan na ipinanganak si James bilang host ng Dragon Bone. Hindi lamang ito ganap na katugma sa kanyang katawan, ngunit nagawa rin niyang i-activate ang inscription. "Bumalik ka sa pinanggalingan mo." Hindi nagtagal si Zozart at lumakad palayo sa likuran niya, mabilis na nawala sa paningin ni James. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2343. Umalis si Zozart pagkatapos niyang i-transplant ang Dragon Bone sa katawan ni James. Hindi rin tumambay si James at dali-daling umalis sa underground area, muling bumangon sa isla. Kaagad pagkatapos, pinalabas niya sina Henry, Delaney, ang Blythe King, at Quintina sa Celestial Abode. "Paano nangyari, James?" agad na tanong ni Henry pagkalabas niya. Napatingin din si Quintina kay James, na curious sa nangyari sa Dragon Bone. Tumango si James at sinabing, "Ma'am, everything went well. Ang buto ng dragon ay matagumpay na naihugpong sa aking katawan." Tanong ni Delaney, "Ano ang susunod mong plano, James?" Napaisip si James saglit. Sa una, gusto niyang magtanim sa sinaunang realm at bumalik sa Earth pagkatapos makaipon ng sapat na lakas. Gayunpaman, ang sitwasyon sa sinaunang realm ay magulo at hindi isang perpektong lugar upang linangin ng mapayapa. Ang sinaunang kaharian ay mas mapanganib na ngayon kaysa sa lupa. Sabi ni James, "Plano kong bumalik sa Earth. Ang ikalawang kalamidad ay sumapit sa lupa, at ang lahi ng hayop ay lumalakas. Tiyak na magiging isang nakamamatay na banta ang mga ito sa mga tao sa Earth. Gusto kong bumalik sa Earth at suriin ang sitwasyon." Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Henry. "Paano si Yvonne?" Sabi ni James. "Babalik ako sa Earth ngunit mananatili akong mababa ang profile. Mananatili akong nakatago at maglilinang sa Earth. Ito ay mas ligtas kaysa sa pananatili sa sinaunang realm. Ang mga pagkatapos ng buhay ko dito ay mula sa demon race on Earth. Ang tanging banta sa buhay ko ay mula kay Yvonne." Tinitimbang ni James ang kanyang mga pagpipilian at napagpasyahan na ang pagbabalik sa lupa ay mas ligtas kaysa sa pananatili sa sinaunang realm. Nilinggan niya si Quintina at tinanong, "Gusto mo ba talagang sumama sa akin sa Earth?" Sagot ni Quintina, "Oo. Bakit hindi? Ano ang dapat kong gawin sa sinaunang kaharian? Ang mundong ito ay unti-unting lumalala.
Wala akong masyadong magagawa kahit na manatili ako dito. Mas mabuting pumunta sa lupa at ipaglaban ang mga kabutihan doon. Sabi ni James, sige, alis na tayo. Hindi na ninyo kailangang bumalik sa Celestial Abode sa pagkakataong ito. Henry, Delaney, Blythe King, pumunta kayong tatlo sa Rimstead pagkatapos bumalik sa Earth at ipaalam kay Thea na ligtas na ako. Kung walang sumusubaybay ng mabuti sa Rimstead, hahanap ako ng pagkakataong makabalik. Sige, sabay-sabay na tumango sina Henry, Delaney, at ang Blythe King. Pagkatapos ng simpleng pag-uusap ay agad silang umalis. Lumipad sila sa langit at pumasok sa bitek ng selyo, umalis sa sinaunang kaharian. Si James ay lumitaw sa ibabaw ng isang tigang na bundok pagkatapos bumalik sa Earth. Wala nang makita si Henry at ang iba pa. Matapos ipasok ang selyo, sila ay random na dadalhin sa isang lugar sa Earth. Kaya, wala silang eksaktong ideya kung saan sila lilito, novel drama. Kinuha ni James ang kanyang phone at isang spare power bank. Pagka-charge ng phone niya saglit, binuksan niya ito. At naglabas ng mapa. Matapos suriin ang mapa, nalaman niyang siya ay kasalukuyang nasa isang bansa sa kanluran. Hindi siya nagtagal sa lugar at mabilis na bumalik kay Sol. Ang Sol ay ngayon ang pangunahing rehiyon ng Earth. Ang Mount Bane ay matatagpuan sa loob ng mga hangganan ng Sol. Hindi lamang iyon, ang Bane City ay naging lugar ng pagtitipon ng mga outsiders mula sa 3,000 mundo. Nag-ambag ito sa pag-unlad ni Sol bilang sentrong-sentro sa mundo. Hindi nagtagal ay nakarating na si James kay Sol. Dahil natatangi ang kanyang pagkakakilanlan, nagbalat kayo siya gamit ang isang pilak na maskara at tinakpan ang karamihan ng kanyang mga tampok sa mukha. Halos 2 taon na siyang wala sa Earth at hindi niya alam kung paano ito nagbago sa oras na iyon. Agad siyang nagtungo sa Kensington. Sa Kensington, ang mga gusali, kalye, at karamihan sa mga infrastruktura nito ay nanatiling katulad ng dati. Ang pagkakaiba lang ay maraming tao na nakasuot ng sinaunang damit ang gumagala sa mataong lansangan. Una, tumungo siya sa villa ng mga kalahan at pinagmamasdan ang mga kalahan mula sa malayo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2344. Palihim niyang pinagmamasdan ang mga kalahan at nakita niyang maayos na ang takbo nila. Parang wala si Thea sa Kensington na inaasahan niya. Hulaan niya na siya ay nasa Rimstead. Iniwan niya si Sol at sumugod sa Rimstead. Samantala, nag-login din siya sa Martial Arts Forum upang ipaalam ang kanyang sarili sa sitwasyon sa Earth sa nakalipas na 2 taon. Nalaman niya na walang makabuluhang kaganapan ang nangyari sa nakalipas na 2 taon at ang mga bagay ay medyo mapayapa. Gayunpaman, mas maraming outsiders ang lumitaw sa Earth sa oras na ito. Ang ilang mga powerhouse mula sa 3,000 mundo ay gumamit pa ng ilang mga trick upang tumawid sa Earth. Sa pagkakaalam ni James, ang pinakamakapangyarihang tao sa Earth ay nasa Sage rank, at marami ring tao sa ranggo na ito. Ang isa sa kanila ay ang Elder ng Divinity Sect, si Yuvon. Bukod pa rito, nalaman ni James na naganap na ang ikalawang kalamidad. Ang ikalawang kalamidad ay tinawag na kalamidad ng mga hayop. Habang ang sangkatauhan ng mundo ay nahaharap sa kalamidad na ito ang pagkakataon ng mga outsiders na bumangon. Sa loob lamang ng ilang buwan, maraming makapangyarihang mga hayop ang nagsimulang manirahan sa Earth. Narinig mo na ba ang tungkol sa Hari ng Tigre? Siya ay orihinal na isang normal na tigre ngunit napadpad sa Elysian inscription sa isang gabi. Siya ay pinaliguan ng Elysian light at nagbago mula sa isang normal na tigre tungo sa isang hayop na may lakas na katumbas ng isang mandirigma sa mage rank. Nariyan din ang Fox Queen sa Mount Laz Earth. Ayon sa mga alingaw-ngaw, dati siyang isang normal, maliit na fox ngunit naging isang 9-tailed fox na kasing lakas ng isang mage rank cultivator. Sa forum, pinag-uusapan ng mga tao ang mga halimaw na lumitaw kamakailan. Sa kabutihang palad, ang mga hayop na ito ay hindi nagdulot ng malawakang pagkawasak sa Earth pagkatapos ng kanilang unang hitsura. Gayunpaman, alam ni James na ito ang kalmado bago ang bagyo. Siguradong higit pa rito ang ikalawang kalamidad. Hindi mabilang na mas makapangyarihang mga hayop ang mabubuo at magdudulot ng mapangwasak na pinsala sa lupa. Maaaring mapuksa ang sangkatauhan kung hindi sila bubuo ng tamang hakbang. Hindi nagtagal, nakarating si James sa Wormstead. Gayunpaman, pinili niyang magtago.
Pinagmasdan niya mula sa mga anino at nakita niyang ligtas si Thea. Dahil ang Rimstead ay nasa ilalim ng surveillance, hindi niya mailantad ang kanyang sarili ngayon. Ito ay magiging kapahamakan kung siya ay natuklasan. Isang ay hindi maaaring gumamit ng Sacrilegious Ascension o ang Demonic Lotus. Kung gagamitin ko ang mga ito, malalantad ang aking pagkakakilanlan, at tiyak na hahabulin ako ng Elder ng Divinity Sect. Ang tanging alas sa aking manggas ay ang bagong nakuhang buto ng dragon sa aking katawan. Huminga ng malalim si James. Hindi siya nagtagal at bumalik sa Sol pagkaraan. Pagkatapos, tumungo siya sa Mount Bane. Lumipas ang mahabang panahon, at marami pang hindi kilalang mga lugar ang lumitaw sa Mount Bane. Gayunpaman, ang estatwa na dating lumitaw sa gitnang lugar ng Mount Bane ay nasa orihinal na lugar pa rin ito. Ang rebulto ay kumikinang. Makukulay na sinag ng liwanag, at ang enerhiya nito ay lumakas. Naramdaman ni James ang enerhiya ng rebulto nang malapit na si James sa Mount Bane. Dumiretso siya sa tuktok kung saan matatagpuan ang estatwa. Sa tuktok ng bundok, maraming tao ang nagtipon sa paligid ng rebulto. Nakaupo sila sa mga posisyong lotus at nakatutok sa paglilinang. Ang mahiwagang estatwa ay ginawang sagana sa Empyrean spiritual energy ang paligid ng Mount Bane. Naramdaman ni James na ang mga taong naglilinang sa paligid ng rebulto ay medyo mahina pa rin, novel drama. Nasa paligid lang sila ng Herculean rank at hindi pa nakakatuntong sa Immortal Ascension. Naglakad si James palapit sa rebulto at siniyasat ito. Ang rebulto ay hinukit sa imahe ng isang marangal na mukhang tao. Bagamat isa lamang itong estatwa, ramdam ni James ang nangingibabaw na aura mula sa mga mata at ekspresyon nito. James murmured, sino nga ba ang rebeltong ito na inukit? Isa ba siya sa 10 emperador ng daigdig? Narinig ba ninyo na ang Elysian inscription ay nakarating sa isang isla? Ang mga tagalabas mula sa 3,000 mundo ay sumugod upang makita ito. Ma'am, narinig ko na maraming mga hayop ang nagtungo din sa isla na umaasang pagpalain sila ng Elysian light at umangat sa mga tao. Sa sandaling iyon, narinig ni James ang mga haka-haka na bulong sa paligid niya. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2345. Nang makalapit si James sa rebulto, narinig niya ang pag-uusap ng mga magsasaka sa paligid at nakakuha siya ng mahalagang impormasyon. Ang inskripsyon ng Elysian ay lumitaw sa isang partikular na isla, at ang mga hayop mula sa buong mundo ay nagmamadali doon, umaasang makikinabang sa pamamagitan ng pagpapaligo sa liwanag ng Elysian. Kasabay nito, nagtungo na rin sa isla ang ilang makapangyarihang tao. Bagaman nabalitaan na ang Elysian inscription ay walang epekto sa mga tao, ang ilang mga magsasaka ay nagtungo pa rin doon upang obserbahan ang sitwasyon. Matapos malaman ito ni James, nahulog siya sa malalim na pag-iisip na novel drama. Noong una, gusto niyang magtungo at tingnan ang mga bagay-bagay. Gayunpaman, napagpasyahan niyang hindi na matapos ang maayos na pagsasaalang-alang dito. Umalis siya sa bundok at umalis patungong Bane City. Ang lungsod ay naging mas maunlad kaysa noong nakaraang 2 taon. Ang mga tagalabas mula sa 3,000 mundo ay nagtipon sa Bane City. Binabalikan ang mga naunang hakbang, naglakad si James patungo sa mansyon ni Marcelo. Hindi rin nagtagal ay nakarating na siya sa harapan nito. Maraming mandirigma ang nagbabantay sa labas ng mansyon. Lahat sila ay makapangyarihang miyembro ng Demon Race. Gustong makita ni James si Marcelo ngunit natakot ang mga especially iya mula sa Divinity Sect sa paligid ng lugar. Masakit kung magpakita siya at matuklasan. Kaya naman, hindi siya walang pakundangang tumungo sa mansyon. Sa halip, 2 araw siyang naghintay sa labas. Pagkalipas ng 2 araw, lumabas si Marcelo sa mansyon at sumakay sa isang beast carriage. Isang malaking butiki na may pakpak sa likod ang nakakabit sa karwahe. Pagkasakay niya sa karwahe, lumipad ang butiki sa langit at lumipad. Tumalon si James sa himpapawid at lumipad kasunod nito pagkatapos, mariing lumapag siya sa ibabaw ng beast carriage. Pagkalapag niya, naglunsad ng pag-atake si Marcelo mula sa loob ng karwahe. Sino nandyan? Itinaas ni Marcelo ang kanyang kamay, at nagkaroon ng malakas na puwersa sa kanyang palad. Nagwalas ito sa labas, tinutukan si James. Dati, napakalakas ni Marcelo. Dati ay may malaking pagkakaiba sa lakas sa pagitan nila ni James.
Sa kabutihang palad, si James ay nakatagpo ng maraming mga kabutihan sa kanyang kamakailang mga pakikipagsapalaran at lumakas ng mas malakas. Ang kanyang kasalukuyang cultivation rank ay nalampasan na ni Marcelo ang cultivation rank. Buong lakas man ang pag-atake ni Marcelo, halos hindi niya mapupuntahan si James. Hindi napigilan ni James ang pag-atake ngunit umiwas siya sa isang iglap, siya ay nagpakita sa kabilang dulo ng karwahe ng hayop at mabilis na ipinakita ang kanyang sarili. Ako ito, James. James. Nagulat si Marcelo. Dahan-daang tinanggal ni James ang maskara niya. Ikaw talaga, nakahinga ng maluwag si Marcelo nang makita ang mukha ni James at sinabing, I was wondering who was the daring enough to sneak on my beast carriage. Kung tutuusin, ikaw pala, saan ka napunta? Nitong nakaraang 2 taon, sinuot muli ni James ang kanyang maskara at sinabing, mahabang kwento. Siya nga pala, ikaw ba ay pupunta sa isang mahabang paglalakbay o ano? Tumanggaw si Marcelo at sinabing, oo. Sinabi sa akin ni Jace na ang Elysian inscription ay lumitaw sa isang partikular na isla. Pupunta ako doon para subukan ang swerte ko. Nang marinig ito ni James ay nataranta. Nakita ni Marcelo ang iniisip ni James. She smiled and explained, maaaring mukha akong tao, pero hindi talaga ako tao. Kung ako ay mapalad na mahanap ang Elysian inscription at maligo ng Elysian light, ako ay makikinabang ng malaki mula dito. Naunawaan kaagad ni James ang pagmamadali niya sa paglalakbay sa isla. Nagtanong si Marcelo, nga pala, para saan mo ako pinuntahan? Umupo si James sa loob ng karwahe at bumantong hininga. Wala akong mapupuntahan at walang mapupuntahan, kaya pumunta ako para makita ka. Noon, nang mahuli ka ng Divinity Sect, binalak kitang iligtas ngunit ang mga kapangyarihan ng Demon Race ay hindi pa dumarating sa Earth. Hindi kami magkakaroon ng pagkakataon laban sa Elder ng Divinity Sect sa kakaunting miyembro namin dito, kaya marahang iwinagayway ni James ang kanyang kamay. Ito ay tubig na sa ilalim ng tulay. Hindi niya sinisisi si Marcelo sa hindi paglapit sa kanya. By the way, kilala mo ba si Jacob? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2346. Biglang naisip ni James ang Grand Emperor mula sa Demon Race, si Jacob, at ang kanyang anak na si Lucifer. Napagtanto niya na halos wala siyang alam tungkol sa mga ito. Dahil si Marcelo ay isang pivotal member ng Demon Race, dapat ay pamilyar siya sa kanila. Tumingin si Marcelo kay James nang may pagdududa at nagtanong, bakit mo siya tinatanong? Sabi ni James. Dapat alam mo na ang pinagmulan ng katawan ko dahil ikaw ang nagbigay sa akin ng supreme token ng lahing demonyo. Ang aking katawan ay nabago sa Grand Emperor, Jacobi's natal primordial spirit, ang demonic lotus. Pumunta ako sa sinaunang kaharian at binuhay ang kanyang anak, si Lucifer, na may demonic energy sa aking katawan. Lucifer. Napabulala si Marcelo at nagtanong, binahay mong muli si Lucifer? Oo. Tumanggaw si James. Hali. Huminga ng malalim si Marcelo at sinabing, malubhang problema ito, James. Alam mo ba kung sino ang iyong muling binuhay? Hindi ba siya ang anak ng Demon Emperor? Anong masama dun? Hindi mo naiintindihan. Seryoso ang tingin ni Marcelo habang nagpapaliwanag, isang narinig mula sa aking ama na sinilip ni Jacob ang kanyang kahahantungan at alam niyang mamamatay siya. Bago siya namatay, ginamit niya ang kanyang deific supernatural power para baguhin ang nobela-drama ni Lucifer. Kapalaran. Si Lucifer ay hindi na pinipigilan ng landas sa langit at ng 5 elemento. Ang kanyang potensyal ay hindi maarak na nakakatakot. Sabi ni James, wala akong ideya. Kaya nga tinatanong kita, para malaman ko pa ang tungkol kay Lucifer. Marahang umiling si Marcelo. Siya rin ay may limitadong kaalaman tungkol sa kanya. Ang tanging alam niya ay kung paano siya naging, at kung paano siya susundin ng lahing demonyo kung siya ay mabubuhay na maguli at makawala sa kanyang selyo. Natutunan niya ang lahat ng ito sa kanyang ama. Hindi ko inaasahan na ikaw ang gumising kay Lucifer. Ngayon na iniisip ko ito, naiintindihan ko kung bakit nangyari ito. Ang iyong katawan ay nabuo gamit ang natal primordial spirit ng kanyang ama, kaya ang iyong kapalaran ay nasangkot na sa kanya. Huminga ng malalim si Marcelo. Tumingin siya kay James at sinabing, dapat mag-ingat ka.
Ang Hadin clan ay kilala sa pagiging malupit dahil si Lucifer ay nabuhay na maguli, tiyak na pupunta siya sa Earth at pupunuin ng dugo ang mga lansangan. Hindi ito gagawin. Kailangan kong ipaalam sa tatay ko ang bagay na ito. Pagkatapos magsalita, naka-lotus position si Marcelo. Isang tipak ng itim na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan at naglaho sa hangin. Gumagamit si Marcelo ng lihim na sining para makipag-usap sa kanyang ama, na nasa Demon Realm pa. Nanatili siyang ganoon ng halos kalahating oras. Sa wakas, bumangon siya sa sahig. Tanong ni James, paano nangyari? Mataimtim na sagot ni Marcelo. Ang balita ng muling pagkabuhay ni Lucifer ay kumalat sa lahat ng dako. Alam na ito ng lahat ng nasa Demon Race. Kakakuha ko lang din ng bagong impormasyon. Kumunat ang noo ni James at nagtanong, anong impormasyon iyon? Sabi ni Marcelo, alam mo naman ang second calamity ng Earth, di ba? Tinatawag itong sakuna ng mga hayop habang nangyayari ang sakuna, lilito ang isang Elysian inscription. Ang landas sa langit ay papabor sa mga lahi ng hindi tao. Ang bilis ng paglilinang ng mga lahi na hindi tao ay bibilis at ang mga tagalabas na naligo sa Elysian light ay tataas sa mga tao. Higit sa lahat, ang Elysian inscription ay partikular na nilikha para sa isang nilalang mula sa isang partikular na lahi. Kumunat ang noo ni James habang nagtanong, ginawa ba ito para kay Lucifer? Tama na yan, paliwanag ni Marcelo. Matagal nang nabago ang kanyang kapalaran. Ngayon maging ang Heavenly Path ay lumikha ng isang hiwalay na inscription na partikular para sa kanya. Kung makuha niya ang kanyang kamay sa Elysian inscription, siya ay magiging mas kakilakilabot at ang kanyang lakas ay lalago ng husto sa maikling panahon. Natarante si James nang marinig niya ito. Hindi niya inaasahan na ang ikalawang kalamidad na kinakaharap ng mga tao sa mundo ay isang nilalang mula sa lahing demonyo ang masaklap pa, siya ang bumuhay sa mapang wasak na nilalang na ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2347. Matapos marinig ang sinabi ni Marcelo, napuno ng pangamba si James. Siya ang may pananagutan sa muling pagkabuhay ni Lucifer. Ang Elysian inscription ay partikular na lumitaw para sa kapakanan ni Lucifer. Malinaw na nakita na si Lucifer ay sinadya na maging pangalawang kalamidad ng daigdig, novel drama. Ang pagpatay ba kay Lucifer ang tanging paraan upang maiwasan ang sakuna? Tanong ni James sa kanyang puso. Mahinang tumawa si Marcelo at sinabing, masyado kang walang muwang, James. Patayin siya. Paano mo ito pamamahalaan? Hindi mo ba naiintindihan kung sino ang sumusuporta sa kanya? Ito ay ang Hadin clan. Bagamat wala silang Grand Emperor sa ngayon, may mga quasi-emperors sa kanilang hanay. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Tanong ni James. Umiling si Marcelo at sinabing, hindi ko rin alam. Depende ito sa mga plano ni Lucifer pagkatapos niyang makuha ang Elysian inscription. Ang bottom line ay, ano man ang gusto niyang gawin, walang sino man sa Earth ang talagang makakalaban sa kanya. Natahimik si James nang marinig iyon. Ang butiki na kumukuha ng karwahe ay patuloy na mabilis na dumausdad sa kalangitan. Sa isang kisap mata, kalahating araw ang lumipas. Ang karwahe ng hayop ay lumitaw sa itaas ng karagatan. Dumaan ang dalawa sa iba't ibang hayop sa daan. May mga baka na may pakpak at higanteng langgam na may mga katawan na 10 metro ang haba. Ang lahat ng iba't ibang uri ng mga hayop na ito ay lumitaw sa paligid ng isla. Nakakita rin sila ng ilang tao. Sa paghahambing, ang mga tao ay bumuo lamang ng isang maliit na minorya sa mga nilalang sa isla. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang isla. Isa itong napakalaking isla. Sa isang sulyap, nakikita ni James ang matatayog na bundok at hindi mabilang na mga hayop. Lumipad sa labas ng isla ang pagpatay ng hayop. Tumayo si Marcelo sa karwahe at tumingin sa malayong isla, na nagsasabing, maraming hayop ang nagtitipon doon. Ito dapat ang lugar na hinahanap ko. Tumanggaw si James, ma'am. Walang kahirap-hirap na pinitik ni Marcelo ang kanyang pulso. Ang malaking butiki at karwahe ay agad na nawala. Hindi nagulat si James sa nakita dahil si Marcelo ay isang pivotal member ng Demon Race. Ang pagkakaroon ng isang mahiwagang bagay na katulad ng Celestial Abode ay hindi lubos na hindi inaasahan sa kanya. Binalik niya ang maskara niya. Tingnan natin. Si Marcelo ang nanguna, na nagtungo sa isla sa unahan nila.
Sumunod naman si James sa likod niya. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isla. Agad na naramdaman ni James ang matinding pressure sa pagtapak sa isla. Parang dinudurog siya ng bundok. Nakayuko ang kanyang mga tuhod, at muntik na siyang mahulog sa lupa. Lumingon si Marcelo at tumingin kay James, na may sakit na ekspresyon. Tinanong niya, ano ang mali? Nagnganga ang ngipin ni James at nahihirapang sinabi. May matinding pressure dito. Pressure. Bakit wala akong nararamdaman? Nagtaka si Marcelo dahil ayos na siya. Matapos mag-isip ng ilang sandali, bigla siyang natauhan at sinabi, pitong tingnan ang The Elysian inscription ay dapat nasa islang ito. Hindi ito epektibo sa mga lahi ng tao ngunit natural na nagtataboy sa mga tao. Dahil hindi napigilan ni James ang pressure, pinili ni James na umatras. Tiyak na, ang pressure ay nawala pagkatapos niyang umalis sa malapit na paligid ng isla. Pinunasan ni James ang pawis sa noo. Tumingin siya kay Marcelo at sinabing, tama ka, tila pinipigilan ako ng Elysian inscription sa isla na makatapak sa isla. Dahil hindi ako makapagpatuloy, hindi kita maaaring samahan. Dapat kang magpatuloy. Sige. Tumanggaw si Marcelo. Tumalikod siya at naglakad papunta sa isla. Samantala, naghihintay si James sa labas ng isla. Parami ng parami ang mga hayop na nagsimulang lumitaw sa lugar. Kasabay nito, dumating din ang ilang tao sa isla. Katulad ni James, nakaramdam sila ng matinding pressure sa kanilang mga katawan sa pagtapak nila sa isla. Sa huli, lumayo sila pansamantala at nanood mula sa labas ng isla. Si James ay nanatiling malayo sa isla, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon dito. Nakita niya ang libu-libong nilalang na nagtitipon sa isla. Lahat sila ay hindi mga lahi ng tao. 3 araw siyang naghintay. Pagkaraan ng 3 araw, isang kumikinang na gininto ang sinag ng liwanag ang bumungad sa kalangitan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2348. Napansin agad ni James ang liwanag. Ang gininto ang liwanag ay bumuo ng isang misteryosong simbolo na patuloy na nagbabago at nagbabago ng hindi mahuhulaan. Binalot ng liwanag ang buong isla, at ang hindi mabilang na mapang-ipong mga aura ay agad na bumungad. Ano? Nagulat si James. Ito ba ang Elysian inscription? Ang gintong liwanag ay kumalat sa buong isla. Nangangahulugan ba ito na ang lahat ng mga hayop sa isla ay naiilaw ng Elysian light? Lahat ba sila biglang nagkaroon ng matinding lakas? Napakagatlabi si James. Nabasa niya ang tungkol sa Elysian light sa Martial Arts Forum. May mga ulat tungkol sa mga ordinaryong hayop na nakikipag-ugnayan sa Elysian light at nagmumutate sa mga hayop na may lakas ng mage rank. Makapangyarihan na ang mga hayop na naglakbay sa isla. Kung talagang naligo sila sa Elysian light, gaano sila kalakas ngayon? Habang nakasimangot pa rin si James sa malalim na pag-iisip, ang gintong simbolo sa kalangitan ay tumaas sa itaas ng isla. Ang gintong liwanag na dahan-daang nagmumula sa isla ay unti-unting kumalat sa bawat sulok ng mundo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga hayop at hindi tao na lahi sa mundo ay pinaliwanagan ng Elysian light. Gayunpaman, naramdaman ng mga tao na parang nakagapos ang kanilang mga katawan nang tumama sa kanila ang gintong liwanag. Ganon din ang nangyari kay James. Habang siya ay umaaligid sa ibabaw ng karagatan, malayo sa hanay ng mga isla, ang gintong liwanag ay tumama sa kanyang katawan. Kaagad, isang malakas na puwersa ang pumasok sa kanyang katawan at pinigilan siya. Mabilis na tinawag ni James ang kanyang true energy at nabuhayan siya ng loob nang makitang mayroon pa rin siyang true energy sa kanyang katawan. Bukod dito, wala siyang nakita o naramdamang mali sa kanyang katawan. Anong nangyayari? Bakit parang may pinaghihigpitan sa katawan ko, pero parang wala akong makitang abnormal sa katawan ko? Hindi mo ari ni James. Samantala, isang matandang lalaki ang nakaupo na naka-lotus position pa rin sa isang mahiwagang lugar sa isang partikular na mundo. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita niya ang lahat ng nangyayari sa Earth sa pamamagitan ng hadlang ng mundo. Sa huli, ang araw na ito ay hindi maiiwasan. Ang mga kasalanan ng nakaraan ay haharap sa paghuhukom. Mula ngayon, ang mga hayop ay tataas sa ibabaw ng mga tao, ako ang magiging pagbagsak ng sangkatauhan. Magiging mahirap para sa mga tao na magtanim ngayon dahil kakailanganin nilang basagin ang Elysian seal.
Sa sandaling iyon, maraming kilalang mandirigma sa buong universo ang nanunood ng Earth, novel drama. Nang makita ang mga pangyayari sa Earth, alam nilang lahat ang nangyari at naawa sila sa mga tao doon. Ito ay isang maliwanag at walang uliran na maunlad na panahon. Gayunpaman, nalalapat lamang ito sa mga lahi na hindi tao. Para sa mga tao, ito ang katapusan ng panahon ng paglilinang. Samantala, walang ideya si James kung ano ang nangyayari. Nakatitig siya sa gintong liwanag sa di kalayuan. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang boses ni Sophie mula sa celestial abode. James, ito na ang katapusan ng sangkatauhan. Nang marinig ito, kumunot ang noo ni James at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Sabi ni Sophie, ang liwanag ng Elysian ay kumalat sa buong universo. Ang lahat ng lahi na hindi tao ay naligo na nito at nakinabang ng husto. Kasabay nito, naglagay din ito ng selyo sa katawan ng bawat tao. Naguguluhan pa rin si James. Paliwanag ni Sophie, ito ay nangangahulugan na magiging mahirap para sa mga tao na linangin mula sa puntong ito. Ang isang selyo ay lilito kapag ang isang tao ay malapit ng masira ang isang ranggo, na pumipigil sa mga tao na sumulong pa. Sa ilalim ng gayong mga pangyayari, halos imposible para sa mga tao na gumawa ng mga tagumpay sa paglilinang. Marahan na napabuntong hininga si Sophie. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2349. Ang lakas ni Sophie ay umabot na rin sa tugatog ng cultivation, at agad niyang naramdaman ang abnormalidad mula sa loob ng celestial abode nang lumitaw ang Elysian Light, novel drama. Ito ay isang maunlad na panahon para sa mga lahi ng hindi tao, ngunit ito ang wakas para sa sangkatauhan. Ano nga ba ang ginawa ng mga tao noong sinaunang panahon para ang landas sa langit upang tretuhin ang mga tao ng ganoon? Napakunot ang noo ni James sa sinabi ni Sophie. Tiningnan niya ang Elysian inscription sa itaas ng isla at ang gintong liwanag na sumisikat mula rito. Ang liwanag ay tumagos sa mundo at sa buong 3,000 mundo, na nagpapahintulot sa lahat ng hindi tao na lahi na magkaroon ng makabuluhang lakas. Sa kabaligtaran, ang mga kadena ay nabuo sa katawan ng tao upang itali ang mga ito. Ang liwanag ng Elysian ay sumikat ng halos isang araw. Pagkaraan ng isang araw, nakaupo si James sa isang figure na umaaligid sa itaas ng isla. Binalot siya ng Elysian light at agad na nakuha ang atensyon ng lahat. Sa ilalim ng libu-libong nagbabantay na mga mata, ang Elysian inscription ay dahan-daang bumaba mula sa langit at bumaon sa katawan ng lalaki. Si Lucifer iyon. Tama si Marcelo. Ang Elysian inscription ay lumitaw para kay Lucifer. Ang kanyang kapalaran ay nabago. Siya ang magiging pinakakapansin-pansing nilalang sa panahong ito. Maya-maya, bumalik si Marcelo sa line of sight ni James. Naramdaman ni James na mas naging matibay ang aura ni Marcelo. Humarap siya kay James, at ang kanyang magandang mukha ay sumilay sa isang nasisiyahang ngiti habang sinasabi niya, bagaman ang Elysian inscription ay para kay Lucifer, nakatanggap din ako ng malaking benepisyo pagkatapos maligo ng Elysian light. Nararamdaman ko na ang aking spin ay umunlad, at ang aking potensyal ay bumuti. Gayun din, ang aking lakas ay tumaas ng husto. Gaya ng inaasahan mula sa isang inscription ng isa na kumokontrol sa lahat ng bagay sa mundo. Kumunot ang noo ni James. Bagamat kaibigan niya si Marcelo, hindi niya magawang maging masaya. Ang pagtaas ng mga lahi na hindi tao ay magiging isang sakuna para sa sangkatauhan. Hindi lamang ang mga tao sa mundo ang maaapektuhan, kundi pati na rin ang mga tao ng 3,000 mundo. Nang mapansin ni Marcelo ang salungat na ekspresyon ni James, hindi maiwasang magtanong, ano ang mali? "I've learned some new information," mahinang sabi ni James, ipinaliwanag sa kanya ang sitwasyon. Nang marinig niya ito ay napakunot din ang noo ni Marcelo. Bagamat hindi siya tao, nakikiramay siya sa mga alalahanin ni James at sa bigat na dinadala nito. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, inaliw niya ito, cheer up. Tiyak na magkakaroon ng paraan. Hanggang bumalik ka muna. Sa sandaling iyon, medyo malungkot ang pakiramdam ni James. Tumalikod siya at lumipad sa himpapawid, mabilis na umalis sa isla. Mahigpit na sumunod si Marcelo sa kanyang likuran ngunit hindi siya makasabay dahil mas mahina pa rin siya kaysa sa kanya bagamat nakinabang siya ng malaki sa karanasang ito, mas mabagal at mas mababa pa rin siya sa kanya.
Lumipad siya ng napakabilis ngunit hindi niya naabutan si James. Sa pag-unawa sa mga alalahanin ni James, hindi niya ipinagpatuloy ang paghabol sa kanya. Bumalik si James sa Kensington. Nagpagala-gala siya sa mataong kalye, iniisip kung ano ang susunod na gagawin. Dahil ang mga bagay-bagay ay kinuha tulad ng isang mabangis na pagliko, ang kanyang tanging pagpipilian ay upang magpatuloy na may pag-iingat. Hindi siya bumalik sa Rimstead dahil napasok ito ng mga espesyaliya mula sa Divinity Sect. Ang pagbabalik ngayon ay nangangahulugan ng paglakad sa sarili niyang kamatayan. Pagkaraan ng isang araw, ang ilang nakakagulat na balita ay nagdulot ng kaguluhan sa buong mundo. Isang makapangyarihang hayop ang lumabas mula sa Sealed Realm sa Mount Bane. Inangkin niya na siya ang Elephant King at ipinahayag na gusto niyang sakupin ang Southwest Province ng Sol. Ang halimaw na ito ay nagpahayag din na ang 10 milyong tao doon ay magiging kanyang mga alipin. Ang online na post ng Elephant King ay nagdulot sa mga tao sa pagkataranta. Pagkatapos bumalik sa Kensington, binibigyang pansin ni James ang mga balita online. Nagtago siya sa Martial Arts Forum, pinapanatili ang kanyang sarili na updated sa mga pangunahing kaganapan na nangyayari sa buong mundo. Hindi niya inasahan na ang mga hayop ay tatayo ng ganito kabilis at may pagnanais na sakupin ang isang pamayanan ng tao. Matapos may post ang mga kahilingan ng Elephant King online, ang impormasyon tungkol sa kanya ay hinukay at ipinakalat din. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2350. Ang Elephant King ay nagmula sa Sealed Realm. Siya ay kasing lakas ng isang second stage mage. Tapos na sa atin. Ang mga tao sa Earth ay tiyak na mapapahamak. Ang Elephant King ang unang nag-claim ng isang human city. Marami pang makapangyarihang hayop ang tiyak na susunod. Kapag nagsimula silang mag-pop up, ang mga tao ay mapapahamak. Ang mga tao ay hindi natatayo sa tuktok at magiging mga alipin. Ang mga tao sa buong 3,000 mundo ay nagbahagi ng kanilang mga opinyon sa internet. Depende ito sa kung ang mga makapangyarihang tao na nakatago sa Earth ay lalakas upang pigilan itong mangyari. Hindi naman siguro. Ang mga taong ito ay hindi papasukin ng ganoon kadali. Maaaring hindi sila kumilos kahit na ang sangkatauhan ay nawasak. Kung ang mga powerhouse na ito sa Earth ay hindi kikilos, paano lalaban ang sangkatauhan sa makapangyarihang mga hayop na ito? Tama na yan. Ang mga tao mula sa 3,000 mundo ay walang pakialam sa kapalaran ng mga tao sa Earth. Ang mga ninuno ng Solin ay mga kasuklam-suklam na makasalanan. Ang mga board ay puno ng lahat ng uri ng mga opinyon. Matapos basahin ang mga ito, mas lalong lumalim ang mga kulubot sa kilay ni James. Siya ang pinakamalakas na tao sa mundo. Kung hindi siya, sino pa ang maaaring humakbang upang maiwasan ang sakuna na kakaharapin ng mga tao? Sino ang makakapidyo sa paparating na sakuna na sasapit sa mga tao ng Earth? Huminga ng malalim si James. Una, binalak niyang pumunta sa Mount Jade para hanapin ang Omniscient Deity. Sa pagsisimula ng kalamidad, ang Omniscient Deity ay umakyat upang pamunuan ang mga martial artists sa Earth. Dahil dito, karamihan sa mga martial artists ng Earth ay natipon sa Mount Jade. Pagkatapos gumawa ng mga plano, umalis si James sa Kensington at sumugod sa Mount Jade. Naglakbay siya sa napakabilis na bilis. Inabot siya ng wala pang kalahating oras upang lumipad mula Kensington patungong Mount Jade. Ang Mount Jade ay isang sikat na bundok ng Solin. Bagamat hindi pa ganap na naalis ang selyo ng Earth, maraming hindi kilalang lugar ang lumitaw sa buong mundo. Ang Mount Jade ay walang pagbubukod, at maraming mga bagong hanay ng bundok ang lumitaw sa paligid nito. Ang mga umuusbong na lugar na ito ay may dalawang katangian. Una, ito ay bukas sa labas ng mundo, at anumang buhay na nilalang ay malayang makapasok dito. Pangalawa, selyado pa rin sila. Dahil hindi pa nabubuksan ang selyo, hindi pa rin ito naa-access sa kabila ng paglabas. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na mga hayop ang nakapalibot sa Mount Jade. Ang mga ahas, daga, lobo, at iba't ibang hayop ay lumalapit sa bulubundukin. Isang beastman na may ulo ng weasel at humanoid na katawan ang nakaupo sa pinakatuktok ng pangunahing bulwagan ng main peak. Sa ibaba niya ay may ilang kilalang kapangyarihan ng tao. Ang Omniscient Deity, ang prinsipe ng Orchid Mountain, Tyrus, Sky, Tobias, Thomas,
at ilang disoli na martial artist ay nasugatan sa lupa. Haha, kaya ito ang lakas ng sangkatauhan. Ang Beastman na nakaupo sa upuan sa ulo ay tumingin sa kanila ng may pag-aalinlangan at nginisyan, mahina ang mga tao. Mula ngayon, ang Mount Jade ay nasa ilalim ng aking kapangyarihan at dahil dito ay tatawaging Weasel Mountain. Nagsalita ang Beastman at umalangaw-ngaw ang boses nito sa bulwagan. Ang mga magsasaka na pinamumunuan ng Omniscient Deity ay pawang nasugatan. Bagamat sinubukan nilang lumaban, wala silang lakas para lumaban. Sa sandaling iyon, lahat sila ay binalot ng kawalan ng pag-asa. Ito na ba talaga ang katapusan ng sangkatauhan sa lupa? Ang mga beast folk na ito ay mabisyo. Sinong pipigil sa kanila? Novel drama. Ang mahihinang martial artist ay napahiga sa lupa ng malungkot. Nahaharap sa napakaraming kalaban, hindi nila kayang tumayo laban sa kanila. Walang kahirap-hirap na hinampes sila ng Beastman. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2351. Ang inskripsyon ng Elysian ay lumitaw at nagbigay ng makabuluhang tagumpay sa mga lahi na hindi tao. Ang mga naligo ng Elysian Light ay nagbukas ng mas malaking potensyal, ngunit ang ilan ay nagkaroon ng agarang pagpapahusay sa kanilang lakas. Ito ay katulad ng lahat ng lahi na hindi tao na nanalo sa loto. Ang pagkakaiba ay ang ilan ay nanalo lamang ng ilang dolyar, habang ang iba ay nanalo ng milyon-milyon. Ang Weasel ay orihinal na isang ordinaryong hayop na naninirahan sa base ng Mount Jade sa pagpapanumbalik ng Empyrean spiritual energy sa Earth. Unti-unti siyang nagkaroon ng sentience. Sa umpisa, medyo mahina siya kaya nagtatago siya. Matapos siyang baguhin ng Elysian Light, agad niyang natamo ang napakalaking lakas. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay higit pa kaysa sa mga martial artist ng Earth. Sa sandaling nakakuha siya ng napakalaking lakas, ipinatawag niya ang lahat ng mga hayop sa paligid ng Mount Jade. Naglunsad siya ng isang pag-atake upang sakupin at pamunuan ang Mount Jade. Nang makita ang mga walang kakayahan na martial artist na nagkalat sa bulwagan, hindi niya napigilan ang kanyang kasiyahan at humagalpak sa isang mapagmataas na tawa, haha. Ang mga tao ay dapat na higit na mga nilalang na pinagkalooban ng mahusay na katalinuhan sa kabila ng lahat ng ito, isa kang langgam bago ang aking kapangyarihan. Ngayong araw, ipipistahan ko ang lahat ng iyong dugo. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at malakas na enerhiya ang nabuo sa kanyang palad. Ang puwersa ay tumawid sa bulwagan at isang martial artist ang mabilis na kinaladkad papunta sa kanya. Ang mga martial artist ay ganap na walang magawa. Kinagat ng Weasel King ang leeg ng martial artist at naubos ang dugo nito sa loob ng ilang segundo. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon ang biktima na mapasigaw sa sakit. Walang pag-iisip na inihagis ng Weasel King ang bangkay ng martial artist sa lupa. Lumapit siya at pinunasan ang sariwang dugo sa gilid ng bibig niya. Busog na busog siyang tumayo at bumaba sa upuan niya. Napatingin siya sa mga martial artist sa main hall. Napagpasyahan kong panatilihin kayong bihag at dahan-daang pakainin ang inyong dugo. Humagalpak siya ng tawa. Mga ungol, ikulong ang mga makasarili na martial artist na ito. Hindi nagtagal, maraming beast folk ang pumasok sa bulwagan. Ang mga beast folk na ito ay may mga humanoid na anyo na may mga katangian ng hayop. Ang mga martial artist sa bulwagan ay ikinulong. Lahat ng martial artist sa Mount Jade ay banihag na ngayon. Bumagsak ang Mount Jade. Matapos masakop ng Weasel King ang Mount Jade, nagpost siya ng isang artikulo sa Martial Arts Forum ng mundo. Ako, ang Weasel King, ay sumakop sa bundok Jade. Magtatatag ako ng isang sekta sa bundok na ito. Mula ngayon, ang Mount Jade ay tatawaging Mount Weasel at ako ang magiging hari nito. Ang bundok ay magiging bukas sa publiko, at ang makapangyarihang mga hayop ay malugod na tinatanggap na manirahan dito. Nagulat ang mga tao sa Earth sa biglaang anunsyo. Ano? Bumagsak ang Mount Jade. Oh my God, hindi ba ang Mount Jade kung saan nagtitipon ang mga martial artists sa mundo? Paano ito mangyayari? Maging ang Mount Jade, na pinamumunuan ng Omniscient Deity, ay nasakop ng mga hayop. Sino ngayon ang mamumuno sa sangkatauhan? Maaari lamang naming ilagay ang aming pag-asa sa Rimstead. Binalot ng takot ang mga tao sa buong mundo. Noon, narating na ni James ang Mount Jade. Lumitaw siya sa labas ng paligid ng Mount Jade. Wala siyang nakitang martial artist sa halip,
napansin niya ang ilang malalakas na hayop na nagtipon sa isang grupo. Ang pinakamahina sa kanila ay kasing lakas ng isang supernatural, novel drama. Ano ang nangyari sa Mount Jade? Tumayo si James sa labas ng Mount Jade at pinagmasdan ang mga hayop sa harap niya. Nakakunot ang noo, bumulong siya, mukhang nasagasaan ng mga hayop ang Mount Jade. Ano ang kalagayan ng omniscient deity at ng iba pang martial artist? Nawala siya sa pag-iisip habang nakatayo sa labas ng Mount Jade. Sa una, dumating siya upang talakayin ang isang plano sa omniscient deity. Gayunpaman, bumagsak ang Mount Jade, at hindi magtatagal ay sumunod ang buong mundo at nasakop ng mga hayop. Nawalan ng kapangyarihan ang sangkatauhan sa mundo. Sa ngayon, ang male iligtas ko lang hanggat maaari. Sana, kapag natapos na ang sakuna ng mga hayop, magagawa pa rin ang sangkatauhan na lumaban. Bulong ni James. Agad siyang naglabas ng isang silver white mask at isinuot iyon. Nagsuot ng itim na robo si James at natatakpan ng silver white mask ang upper half ng mukha niya. Pinatawag niya ng telepathically ang primordial dragon blade sa kanyang kamay. Hindi, masyadong kitang-kita ang primordial dragon blade. Kung gagamitin ko ito at lumabas ang salita, malalaman ng Divinity Sect na ako si James na kasimangot. Inimbestigahan na siya noon ng Divinity Sect, kaya natural na alam nila ang armas na karaniwan niyang ginagamit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2352. Malalantad ang kanyang pagkakakilanlan kung gagamitin niya ang Primordial Dragon Blade. Inalis ni James ang espada at nakipag-ugnayan kay Sophie, na nasa Celestial Abode. Tanong niya, Ms. Sophie, mayroon bang angkop na sandata para sa akin sa Celestial Abode? Sabi ni Sophie, may Supreme Armory sa Celestial Abode gayunpaman, kailangan mong maging sa Sage rank man lang bago pumasok dito. Hindi mo magagawang gamitin ang mga armas doon gamit ang iyong kasalukuyang lakas paano ito. Bigyan mo ako ng ilang oras. Gagawa ako ng angkop na espada para sa iyo. Nang marinig ito, matieg ang naghintay si James. Sa loob lamang ng 5 minuto, nakagawa si Sophie ng isang bagong espada para kay James. Nagmaterial ang espada sa mga kamay ni James. Isa itong mahabang espada na halos 2 metro ang haba. Mayroon itong puting talam na may ilang mahiwagang inscription. Hinawakan ni James ang espada at nasabi niya na ito ay isang pambihirang espada na may malakas na enerhiya. Ang enerhiya ng bagong espada ay mas malaki kaysa sa Primordial Dragon Blade. Ang boses ni Sophie ay nanggaling sa Celestial Abode. Ang Primordial Dragon Blade ay isang napakagandang espada na gawa sa Dragon Bone. Hindi lang iyon, nabahiran din ito ng dugo ng dragon. Gayunpaman, mahina ka pa rin at hindi mo mailalabas ang buong potensyal ng Primordial Dragon Blade. Mabilis akong nakagawa ng bagong espada para sa iyo. Sa kabila ng pagiging mabilis nito, medyo malakas ito at mas nababagay sa iyong kasalukuyang lakas. Got it, thank you, Ms. Sophie. James had a grateful expression. Kaagad pagkatapos, nawala ang ngiti sa kanyang mukha at napalitan ng masamang glow. Binalak niyang magsagawa ng pagpatay ngayong araw. Nais ni James na damaloy ang dugo ng mga hayop sa bundok Jade. Nais niya itong magsilbing babala para sa mga hayop sa lupa. Nais niyang gawing halimbawa ang Weasel King para sa iba pang mga hayop. Bago siya lumipat, inilabas ni James ang kanyang telepono at gumawa ng bagong account sa Martial Arts Forum. Pumasok siya sa pahina ng broadcast at nagsimula ng isang live na broadcast. Binigyan niya ang kanyang live na broadcast ng isang kapansin-pansin at mapanganib na pangalan, The Live Broadcast of the Masked Warriors Massacre on Mount Jade. Pagkatapos, bahagyang pinitik ni James ang kanyang pulso at lumutang ang telepono sa kanyang likuran. Ginamit niya ang kanyang telekinesis para kontrolin ang telepono at kinunan ang sarili niya papalapit sa Mount Jade. Sino nandyan? Nang malapit na siya, agad siyang nakita ng ilang halimaw sa Mount Jade. Hindi nagtagal, pinalibutan siya ng daan-daang hayop. Ang lahat ng mga hayop na ito ay mga hayop na nagpapanatili ng ilang mga tampok na hayop. Ang ilan ay may mga katawan ng tao at mga mukha ng kabayo, habang ang iba ay may mga katawan ng ahas na may mga ulo ng tao. Dumaan ang daan-daang mga ito at hamarang sa daanan ni James. Sa isang sulyap, naramdaman ni James na ang mga hayop na ito ay medyo mahina. Ang mga mahihina sa kanila ay nasa supernatural rank,
At ang mas malakas ay nasa Herculean rank lang. Ikaw ang Masked Warrior. Hinawakan ni James ang kanyang mahabang espada at walang awa na sinabi. Sa tingin mo ba ay hindi ka kayang labanan ng mga tao? Ang lakas ng loob ninyong mga hamak na hayop na subukang sakupin ang Mount Jade. So naparito ka para mamatay. Novel drama. Atake. Patayin siya. Hindi mabilang na mga halimaw ang sumugod sa kanya James na humakbang pasulong gamit ang kanyang mahabang espada, biglang lumitaw daan-daang metro ang layo. Ibinaba niya ang kanyang mahabang espada habang kumikilos at agad na napatay ang daan-daang hayop. Sa isang pag-atake, napatay niya ang daan-daang mga ito. Kasabay nito, isinasahimpapawid niya ang massacre. Mabilis na nakatawag ng pansin ang magarbong pangalan ng kanyang live broadcast room. Ilang tao ang nanood ng kanyang live na broadcast at natulala sa footage. Kaagad, sinimulan nilang ibahagi ang link ng live na broadcast sa iba. Sa loob lamang ng 1 minuto, libo-libong tao ang aktibong nanonood sa kanyang livestream. Kasabay nito, ang mga tao ay mabilis na nagbabahagi ng live na broadcast, at ang bilang ng mga manunood ay patuloy na lumalaki. Sa hindi mabilang na mga manunood na nanunood sa kanya, hinawakan ni James ang kanyang mahabang puting espada at dahan-daang humakbang patungo sa Mount Jade. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2353. Nagtagal si James dahil naghihintay siya ng mas maraming manunood na sumali sa kanyang live broadcast. Gusto niyang marinig ng mga outsiders mula sa 3,000 na mundo at ng mga hayop sa Earth ang tungkol sa kanyang live na broadcast. Alam niyang mahihirapan siyang iligtas ang sangkatauhan sa Earth gamit ang kanyang lakas lamang. Gayunpaman, kinailangan niyang humakbang at makakuha ng isang foothold para sa mga tao. Kailangan niyang ipaalam sa mga hayop na may mga makapangyarihang tao sa Earth. Mabilis na naging viral ang live broadcast room ni James. Sa loob lamang ng ilang minuto, nakakuha ito ng daan-daang libong mga manunood. Sa sandaling iyon, may ilang babaeng nagsasayaw sa pangunahing tuktok ng Mount Jade. Ang Weasel King ay nakaupo sa harap, nakasando sa kanyang upuan. Natuwa siya sa pagtatanghal habang pinapakain siya ng mga magagandang babae ng spiritual fruits at ang iba naman ay minamasahe siya. Panginoon, nagdadala ako ng masamang balita. May problema tayo. Isang weasel ang tumakbo sa bulwagan. Ito ay isang weasel na wala pang humanoid na anyo, novel drama. Walang pag-aalinlang ang sinabi ng Weasel King, ano ang mali? Bakit ka ba nagkakagulo? Ang isang tao ay lumitaw sa paanan ng bundok at pinatay ang marami sa aming mga bantay na nagpoprotekta sa Mount Weasel. Ano? Ang Weasel King ay biglang tumayo at nagpakawala ng matinding enerhiya mula sa kanyang katawan. Ang mga tao sa paligid niya ay mga ordinaryong tao lang na banihag niya. Ang mga taong ito ay hindi makayanan ang tindi ng enerhiya at agad na namatay. Galit na sabi niya. Tersem na sa mage rank. Sinong tao ang nangahas na magpakita sa bundok weasel at gumawa ng kaguluhan? Mga mandirigma, wasakin ang taong ito na nagtatangkang umakyat sa bundok. Agad niyang ipinadala ang kanyang beast army. Casual na nilakad ni James ang Mount Jade. Nang nasa kalagitnaan na siya ng bundok, hindi na mabilang na mga halimaw ang lumitaw. Ang ilan ay nasa mga anyong humanoid, habang ang iba ay mayroon pa ring mga anyong hayop. Gayunpaman, lahat ng mga ito ay medyo makapangyarihan. Ang kanilang lakas ay higit pa sa mga tao sa lupa. Bukod sa ilang mga tao tulad ni James, ang iba pang mga tao sa Earth ay walang pagkakataon laban sa kanila. Natahimik si James nang makita niya ang hukbo ng mga hayop sa harap niya. Nararamdaman niya na mayroon siyang daan-daang libong manunood na nanunood sa kanyang transmission. Ito ay hindi marami, ngunit sapat pa rin sa ngayon. Hanggat may nanonood sa live na broadcast na nai-record ito, ang video ng kanyang pagmasaker sa mga hayop sa Mount Jade ay kakalat sa kalaunan at haadlang sa mga hayop sa Earth na kumilos ng kalokohan. Hinawakan ni James ang kanyang mahabang puting espada at humakbang pasulong. Isang malabong silhouette ang naiwan sa kanyang pwesto. Unti-unti itong naglaho, at muling lumitaw ang kanyang pisikal na katawan sa tuktok ng bundok. Sa panahong iyon, ang lahat ng mga hayop sa gilid ng bundok ay nalipol. Ang pagiging eskrimador ni James ay umabot na sa punto ng pagiging perpekto. Madali niyang pinatay ang mas mababang mga hayop na ito gamit ang isang simple, invisible energy sword.
Pagkatapos niyang patayin ang hukbo ng mga hayop, lumabas ang Weasel King sa bulwagan. Napatingin siya kay James na may hawak na mahabang espada sa suot nitong itim na damit at silver white mask. Nagdilim ang kanyang mukha, at mapanganib niyang sinabi, "May death wish ka ba?" Nang maalis sa kanyang mga labi ang kanyang nakakatakot na boses, bigla siyang sumulpot at isang malakas na puwersa ang lumitaw sa kanyang palad. Alam ni James na malakas ang Weasel King at naabot niya ang mage rank. Kahit na si James ay nakakuha ng maraming boon sa Ancient Realm, ang kanyang cultivation rank ay medyo mababa pa rin. Ang kanyang pisikal na lakas ay nasa 8th tier ng Immortal Ascension. Ang Weasel King ay nasa mage rank at madaling durugan siya. Kaya, kinailangan ni James na kumilos ng may lubos na pag-iingat. Hindi rin niya gustong gamitin ang Sacrilegious Ascension. Kung pinili niya, maaari niyang patayin ang Weasel King sa loob ng ilang minuto. Pinakilos ni James ang kanyang true energy. Ang kanyang tunay na enerhiya ay mabilis na lumundag sa buong katawan niya at napukaw ang buto ng dragon. Sa sandaling iyon, ang buto ng dragon ay naglabas ng gininto ang liwanag, at ang inscription sa loob nito ay na-trigger. Ang malakas na enerhiya ay lumabas mula sa inscription at sumanib sa true energy ni James, na dumadaloy sa buong katawan niya. Ang lakas naman ni James ay agad na lumundag. Ang Weasel King ay naglunsad ng isang pag-atake, ngunit si James ay nakatayong hindi gumagalaw na parang isang matibay na bundok. Isang hindi kapani-pani walang puwersa ang tumama kay James at napaatras siya ng 10-10 metro. Bukod sa itinulak siya palayo, hindi siya nasaktan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2354. Itinaas ni James ang kanyang mga kamay at inayos ang kanyang gusot na damit. Tumingin siya sa solemn na Weasel King na nasa harapan niya at walang pakialam na sinabi, "Ang pinakamalaking pagkakamali ninyo ay ang pagsisikap na sakupin ang Mount Jade at pananakit sa mga tao sa lupa. Ngayon ang araw na ikaw ay huminga." Haha, itinaas ng Weasel King ang kanyang ulo at tumawa. Matapos makita ang kanyang kalaban na makayanan ang kanyang naunang pag-atake, alam niyang hindi magiging madali ang pakikipaglaban kay James. Haha, hindi na siya nagpigil, at ibinuhos ang buong puwersa sa kanyang katawan. Bigla siyang nag-transform pabalik sa kanyang orihinal na anyo ng hayop. Siya ay may napakalaking katawan, tulad ng isang matayog na bundok, at naglabas ng matinding hangarin sa pagpatay. Terren ng tao. Ngayon, lalamunan ko ang iyong laman at dugo. Sa sandaling iyon, milyon-milyong tao ang nanonood ng live broadcast ni James. Kabilang sa kanila ang ilang outsiders. Nang makita nilang bumalik ang Weasel sa anyo nitong hayop mula sa kanilang mga screen, nag-alala ang mga tao sa mundo para kay James. Napakalakas ng Weasel na iyon. Sinabi niya na siya ay nasa mage rank. Sino ang taong nakamaskara? Kailan nagkaroon ng ganitong makapangyarihang tao sa Earth? Masked Warrior, kaya mo yan. Ang sangkatauhan ay nakasalalay sa iyo. Bumaha sa live broadcast ang mga komento ng mga tao. Sa kabaligtaran, si James ay hindi natakot sa Weasel. Matapos ay activate ang kapangyarihan ng Dragon Bone, tumaas ang lakas ni James. Sa kanyang hindi matatalo na espada at mabigat na pisikal na katawan, kumpiyansa siyang itapon ang Weasel King. James. Ang boses ni Sophie ay nanggaling sa Celestial Abode. Sagot ni James, Anong mali? Oras na para ipakita ng Gorger ang lakas nito. Sabi ni Sophie, matagal na simula nang isinilang ang Gorger. Napakahina noong una itong napisa ngunit nag-mature na ngayon. Bukod pa riyan, naantig ito ng Elysian Light at ngayon ay may lakas na higit sa iyo, novel drama. Tumanggaw si James, sige. Kung pipilitin mo, hayaan ang Gorger na pangasiwaan ito. Isa itong banal na hayop mula pa noong unang panahon, kaya dapat pamilyar ito sa mga hayop dito. Tiyak na matatakot sila sa Gorger kapag nakita nila ito. Nag-channel siya ng isang pag-iisip at ang singsing sa kanyang daliri ay kumikinang na may mahinang liwanag. Pagkatapos, isang ibon ang lumipad palabas ng Celestial Abode at dumapo sa balikat ni James. James, sa wakas pinalaya mo na ako. Isang malamig na boses ang kumikiliti sa kanyang tainga. Natigilan si James nang marinig ang boses. Boses ng babae. Si James ay may pagtataka na hitsura, Little Gorger, ikaw ay babae. Ang maliit na ibon sa kanyang balikat ay sumagot na hindi nasisiyahan, sino ang tinatawag mong Little Gorger?
Feb ang pangalan ko. Feb. Natigilan si James. Sumagot ang Gorger, tama. Sinabi ni Sophie na ipinanganak ako noong Pebrero, kaya ang pangalan ko ay Feb. Panoorin mo akong lumunin ang whistle na ito, James. Si Feb ay sumugod pasulong at lumipad sa gitna ng hangin. Napatingin siya sa napakalaking whistle sa kanyang harapan. Itinutok niya ang kanyang maliit na kuko sa kanya at sinabing, "Puny Whistle, bakit hindi ka lumuluhod?" Napatulala ang Whistle King nang makitang itinutok ng maliit na ibon ang maliit na kuko nito sa kanya. Then, he snickered, "Haha, mamatay na ako sa kakatawa." Bago niya matapos ang kanyang sentensya, isang malakas na puwersa ang lumabas mula Pebrero. Biglang lumaki ang kanyang katawan at siya ay naging isang napakalaking ibon. Ang eksenang ito ay nagulat hindi lamang sa Whistle King, kundi pati na rin sa iba pang mga tao na nanonood ng live na broadcast. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2355. Isang maliit na ibon ang nagbagong anyo sa isang behemoth sa isang kisap mata. Si Feb ay may napakalaking katawan na daan-daang metro ang haba na may magagandang purple na balahibo. Isang lilang liwanag ang nakapalibot sa kanyang mga pakpak. Ang kanyang tuka ay kasing talas ng kutsilyo. Mayroon din siyang isang sungay sa kanyang ulo na may mga mahiwagang inscription na dumadaloy sa paligid nito. Matalim ang mga kuko sa kanyang mga paa at ang kanyang mahabang buntot ay nakabuntot sa hangin. Gulat na napatingin si James sa nag-transform na Feb. Bulong niya, ito ba ang totoong anyo ng isang Gorger? Sa kabila ng kanyang napakalaking laki, maganda pa rin si Feb na may nakakasilaw na lilang liwanag sa paligid ng kanyang katawan. Sa sandaling iyon, nabaliw ang seksyon ng mga komento ng live broadcast. Anong klaseng halimaw yan? Napakalaki ng katawan nito. Novel drama. Nakikita mo ba ang mga inscription na umiikot sa mga pakpak at sungay nito? Karaniwan, anumang bagay na may ganitong mga inscription ay isang puwersa na dapat isaalang-alang. Hindi pa nakita ng mga tao ang Gorgers noon at walang ideya kung ano ang Feb. Siya ay mukhang isang malaking purple na ibon, malapit na kahawig ng isang phoenix. Nanginginig sa takot ang mga halimaw na nanonood ng live broadcast kahit pa simpleng nanonood sila sa kanilang mga screen. Ang Whistle King ay naparalisa rin sa takot. Bagamat naabot niya ang mage rank, nanlamig ang kanyang dugo nang makita ang nagbagong Gorger. Nakaramdam siya ng mapang-ipang puwersa na nagpang-inig sa kanyang kaluluwa. Ito ay katulad ng isang karaniwang tao na humarap sa isang emperador, ang kanyang kaluluwa ay nanginginig sa takot. Habang nanginginig ang Whistle King, binuksan ni Feb ang kanyang malaking tuka. Malakas na huminga siya at nilamon ng buo ang Whistle King. Pagkatapos lunukan ni Feb ang Whistle King ay pinino niya ito at ginawang true energy ang kabuuan nito. Pagkatapos, nag-transform muli si Feb bilang isang kaibig-ibig na ibon. Lumingon si James at tinignan ang phone niya sa malapit. Tapos, sabi niya sa mahinang boses, "Ako ang Masked Warrior, isang tao mula sa Earth. Binabalaan ko ang lahat ng mga hayop sa Earth na huwag gumawa ng gulo. Kung ang sino man sa inyo ay pumasok sa teritoryo ng tao, hindi ako magpapakita ng anumang awa." Pagkatapos magsalita, casual na ikinaway ni James ang kanyang kamay, at ang telepono ay lumapit sa kanya. Kinuha niya ang telepono at tinapos ang live broadcast. Pagkatapos, pinunasan niya ang lahat ng mga hayop sa paligid ng Mount Jade at nagsimulang iligtas ang mga tao. Matapos matagumpay na mailigtas ang lahat, hindi siya nagpakilala ngunit tahimik na umalis. Nagdulot ng kaguluhan online ang Masked Warrior at ang kanyang nakakatakot na hayop na lumunok ng buong Whistle King sa Mount Jade. Naging viral ang video sa buong mundo sa napakaikling panahon. Sino ang makapangyarihang tao na ito? Tama, kahit sa harap ng Whistle King ay hindi siya nagpakita ng takot, ibig sabihin ay nasa mage rank man lang siya. Ang tao ay hindi ang nakakatakot. Nakakatakot ang kasama niyang hayop. Nilamon nito ng buo ang Whistle King anong uri ng nakakatakot na kakayahan iyon. Pinag-uusapan ng buong mundo ang pangyayari. Ang mga powerhouse ng 3,000 mundo ay tinatalakay din ang Gorger. Nagtipon sina Marcelo at Jace sa mansyon ni Marcelo sa Bane City. Nang makita ang Masked Warrior at ang Gorger, nagsalubong ang mga kilay ni Marcelo. She murmured, "Si James ba yun?" Nakamaskara si James, at hindi sigurado si Marcelo kung siya ba iyon. Gayunpaman, mula sa kanyang pag-unawa,
Si James ang pinakamalakas na tao sa Earth ngayon.